Chapter 17. What? Bakit hanggang ngayon nakangiti ka pa rin dyan? Taas noong tanong ko kay Kale na kanina pa nakastretch yung labi niya. Nilagay niya ang kanyang daliri sa ilalim ng kanyang bibig habang ang sikunay nasa bintana ng sasakyan para pigilan ang pagngiti, pero kitang-kita ko naman sa gilid ang guhit nito na nakaangat habang nasa manibela naman ang isang kamay niya. Nakabalik na kami ngayon sa kotse niya para umalis na ng kanyang building pagkatapos niya akong ipakilala sa mga katrabaho niya at may kinuha lang siya ng mga documents to sign later sa bahay. Tapos siya, ang saya-saya niya, daig pa yata nanalo ng loto ang tao na ito. Tuldok. What? Ang tapang ng misis ko. Ibang klase kaya love my love ko si Chalden Montaño Calisto. Pagmamalaki niya. Dapat lang, proud kong sabi. Dapat ngayon pa lang na hindi pa tayo kasal ay dapat alam nila kung saan lang dapat ang boundaries ng mga babaeng may gusto sa'yo. Ani ko sabay irap sa kawalan, hindi ako sa kanya naiinis kundi sa babae na nakita ko kanina. Kulang na lang tusukin ko ang mata niya dahil sa malagkit niyang titig sa tabi ko, walang iba kundi ang soon-to-be husband ko na si Kale. Nakita ko nga ang pagkadismayado niyang mukha nung pinakilala ako ni Kale sa lahat na soon-to-be his wife. Akala niya siguro, hindi ko siya napapansin na may pagtingin siya sa boss gulay ko, siya rin na ng babae na umirap sa akin noong panahon na nag-apply din ako ng trabaho sa building na ito. Wala namang nagkakagusto sa akin, ikaw lang ang gusto ko, what the? Tinampal ko ng mahina ang braso niya. Anong wala? Akala mo lang wala pero meron at meron talaga. Ang babae sa office niyo. Ang lagkit ng tingin sa'yo eh. Hindi ko siya gusto dahil ikaw lang ang nakikita ko na bagay sa akin at hanggang sa pagtanda, ikaw gusto na makasama na kagat ko ang ibabang labi ko dahil sa huling sinabi niya. Alam niya talaga kung kailan niya ako pakikiligin. Oo, alam ko, pero iyon ang problema, marahil hindi mo gusto pero siya patay na patay sa'yo no. Kaya dapat lang nila marinig ang sinabi ko kanina. Kakalbuhin ko talaga sila. Alangan naman hahayaan ko lang silang lamandi tapos baka kung magsawa ka sa akin ay lamandeng ka sa kanya. Hell no, I won't do that. Natuto na ako noong nangyari sa atin na umalis ka, malaki ang pagsisisi ko. Dapat pala talaga may communication tayong dalawa at pinakinggan kita bago ako nanisi ng ibang tao. At hindi ang mga ganyang bagay ang priority ko sa buhay. I already have you, I already found you. Bakit pa ako maghahanap ng iba kung alang babaeng nasa harapan ko ay nasa kanya na ang lahat? Ano ka ba? Kinikilig tuloy ako pero mag-usap tayo ng masinsinan, wala na iyon sa akin ang nangyari. Ang mahalaga natuto ka na, natuto tayo sa pagkakamali natin at nakikita ko naman leon. Pero, kung darating ang araw example lang ito na alam mo, what if, may hindi tayo pagkaintindihan, at dahil nagsasawa ka na sa akin, at makahanap ka ng iba na magko-comfort sa iyo o nakahanap ka ng tao na naging sandigan mo sa tuwing nag-aaway tayo, aba, Kale Arcas Calisto. Kapag malaman ko lang na may iba ka, hindi kita pipigilan, hindi ko hawak ang desisyon at puso mo. Naalala ko ang sinabi ng lola ko, na kung magloko, ihatid mo sa final destination niya. Wala namang palaging masayang pagsasama bilang isang mag-asawa, walang perfect, may tampuhan at away yan pero kapag sobra na sa red flag ang pinakita ng tao ay aba, exit na at hindi na dapat binabalikan kaya alam mo na ha. Mark my word Kale, hindi ako nagbibiro. Prangka lang ako dahil ayoko sa lalhat na inaapi. Nakita ko kung paano namutla ang mukha niya dahil sa sinabi ko. I won't do that. Hindi ako gagawa ng bagay na maging dahilan para iwan mo ako. Hindi ako gagawa ng bagay na mabawasan ang pagmamahal mo sa akin. Dapat lang kasi ganoon din naman ako sa'yo. Kahit anong mangyari, pagbutihin ko na magawa ko ang rule ko bilang asawa at ina sa mga bata at sa iyo, umiwas ako ng tingin dahil sa huling sinabi ko. Nasa parking lot pa kami at nag-uusap. At binalik ko naman agad ang tingin sa kanya na siyang pinagsisihan ko. Nakangiti na naman siya. Napangiti ka na naman. Nguso ko habang sinasabi. Excited ako kung ano ang rule na yan para sa akin. Ngiti niyang sabi habang nakataas baba ang kanyang dalawang kilay at dahil green ang utak ko ngayon kaya mas lalo akong namumula sa dinugtong niya kaya nahampas ko ang balikat niya. Rule. Alagaan ka rin at mahalin at lulutuan ng masarap na ulam. Tama ulam. Dapat hindi ka nagugutom, lalo at nasa trabaho ka palagi. At, dagdag niya pa, ano pa nga ba?
At ano wala na akong maisip, meron pa ba? Maglilinis ng bahay para walang kalat, rule yan bilang mag-asawa, di ba? May kulang pa rin. Ipag-drive kita, baby. Warning nito sa akin. What? Wala na akong maisip na iba. Meron pa ba bukod sa binanggit ko? Rule ko na yun bilang asawa mo. Baby time, dapat lagi tayo may baby time, Mrs. Callisto. Baby time. Naramdaman ko ang pamumulan ng pisngi ko. Dahil gets ko na kung ano ang baby time na sinabi niya. Oh my goodness. Ang bilis ng panahon, noon, para kaming aso at pusa ni Kale pero ngayon. Ito na ang araw na hinihintay naming lahat. Lalo na sa aming dalawa. Ang aming pag-iisang dibdib. Ngayon ang araw na ikakasal kami. Last week, umuwi kami ng probinsya dahil gaganapin ang kasal namin ay sa mismong garden ng mansyon. Dito ang naisip ko na view na gusto kong maranasan sa kasal ko. Malawak ang garden na kasya ang mahigit 500 na tao. Ito ang isa sa napili ko na wedding place dahil dito ako lumaki sa probinsya. Dito ako lumaki na kasama ko ang mga tao sa hasyenda at manggagawa. Naalala ko pa noong bata pa ako, habang sama-sama ako sa aking mga kuya at lolo na puntahan ang manggahan namin ay wala sa sarili ko na may binanggit daw ako na kapag ako ikasal ay invited silang lahat. Bibong-bibo ako noon dahil sa murang edad ay kasama ko ang mga masasayang tao. At ngayon ay nangyari na nga ang araw na ito, ikakasal na ako at ang una na makakakita sa akin ay sila, ang mga tao na naging kasama ko na rin sa journey ko noong bata pa ako until now. Ang iba na tauhan ay may mga asawa at anak na rin. Nasa guest room ako ngayon dahil maghahanda na ako para ayusan. Hi mommy! Lumingon ako sa pinto at napangiti ako na makita ang mga kambal na tapos na maligo at nakaroba na ng puti, sabay na kaming aayusan mamaya. Hello dear, are you excited mommy? Of course, Amalthea, mommy is super excited, she's blooming kaya and happy. Di ba mommy? Hindi ko maitago ang pagtawa ko dahil kung titingnan ko ang mga bata ay sila pa nga ang excited sa aming tatlo. Kitang-kita ko mismo sa kanilang mga mukha. That's right. Excited na rin si mommy and for sure na kayo rin. Right. Sabay naman silang tumango at kitang-kita sa kanilang bilugang mga mata ang saya gaya ko. Kinakabahan man pero alam ko, kaba ito ng kasiyahan dahil sa wakas ito na ang hinihintay namin ni Kale, ang makasal kaming dalawa. He said na hindi lang isang beses niya ako ihaharap sa altar. So, maraming beses kaming ikakasal, so ibig sabihin, ilang beses din na may mangyari na honeymoon sa amin ni Kale. Oh my gosh! At ang sabi ni Diwata na ngayon ay naghahanda na rin ngayon sa kabilang guest room at ibang bridesmaid dahil isa rin siya sa mag-a-attend ng kasal ko. At naalala ko na dapat ko na raw ihanda ang sarili ko. Hindi naman pwede na pagkatapos ng kasal ay walang mangyayari sa amin ni Kale. Hindi ako mabubuntis kung natutulog lang kami pareho. Hindi ko alam pero isa yata iyan sa nagpapakaba sa akin. Ang pagsapit ng gabi at matutulog na ang lahat. Are you okay? Nagulat pa ako na magsalita si Yaya Nanay. Nanay, kanina ka patulala dyan, natapos mo na ba ang pagkain mo, parang konti lang ang nabawasan sa kanin at ulam mo. Binalik ko ang atensyon ko sa maliit na lamesa na may kinainan ko kanina. Ang mga bata naman ay kakatapos lang magbihis ng damit pambahay after maligo at si Manang Lo ang nag-aasikaso. Tapos na po Yaya, ayoko na pong ubusin, nakakabusog pala na medyo kinakabahan ka ng kaunti. Ani ko at napatingin si Yaya sa akin. Sige ilabas ko na ang pinagkainan mo, maya-maya ay papasok na ang mag-aayos sa inyo. At isa pa, kaya yan, huwag kang kabahan, normal lang din yan, wala ka naman yata plano na umurong sa kasal. Umiling agad ako sa sinabi ni Yaya. Wala po at hindi po yan mangyayari. Good. Kanina pa atat na atat ang boss gulay mo sa kabilang villa. Gusto kanyang puntahan rito pero alam mo naman ang mga kuya mo, pinipigilan siya. Tradisyon na yan. Takot yata na hindi ka makita buong araw, or takot na umurong ka sa kasal. Kwento ni Yaya sa akin habang pailing-iling pa ng kanyang ulo habang nilalagay sa tray ang mga ginamit ko na plato at baso at siya namang kinangiti ko. Simula kahapon ay hindi na kami pinayagan na magsama kahit sa pagtulog. Namimiss ko na siya at ganito pala ang pakiramdam na hindi mo nakikita ang taong nasanay mo nang makita.
Konting oras na lang, magkikita rin kami, namimiss ko na rin po siya yaya. Pareho niyong namimiss ang isa't isa. Ilang oras na lang maghintay siya kamo, total pagkatapos ng kasal, may bakbakan na magaganap sa inyong dalawa. Singit ni Manang Lo na makalapit ito sa amin. Bakbakan po. Oo Chalden, honeymoon hiha, dati di ba? Sinasabi namin sa'yo na ingatan mo ang iyong bataan at huwag basta-basta bumubuka ka lalo kung hindi mo naman mahal ang tao, pero dahil natagpuan mo na ang iyong Prince Charming, or the one, hindi ka na namin pipigilan. In short, may mangyayari at merong mangyayari sa inyong dalawa. Handa ka na ba sa mahabang sawa niya? Bulong ni Manang at baka nakarinig ang mga bata sa pinag-usapan namin na pang-adult. Nasa kama ako ngayon at nakaupo sa gilid. Nanlaki ang mata ko. Ikaw naman Lo, tinatakot mo si Chalden. Aba, dapat lang ay ang ibig kong sabihin bakit ka naman, matatakot ka. Alam ko naman kung ano ang ibig sabihin ni Manang. Tulad ng sasawa po ang alaga ni Kale. Humahalaklak sila ng tawa kaya napalingon ang mga bata na ngayon kumakain ng snack habang nakaupo sa sofa at hinihintay namin ang mga makeup artist namin habang nanunood ng cartoon sa screen ng TV. Don't worry magustuhan mo kahit parang sawa pa ang kanya. What? Isipin ko palang na kasing haba ng sawa ang kanya ay. Halayaya, I'm scared. Bakit ka naman matatakot? Masarap daw kapag malaki at mahaba. Itikom mo muna ang bibig mo Lo, tinatakot mo si Chalden. Isa pa, paano mo naman nalaman na parang sawa ang alaga ng alaga mo? Naninilip ka ano? Ha, Diyos mio Marimar, ayoko pang mabulag dahil lang sa ganyan, iwaw. Then paano mo nasabi na mahaba? Mahaba ang daliri niya. At isa pa, baka nakalimutan nyo na bata pa lang yang si Kale na dumating kami ng mama ko para manilbihan sa pamilya nila. Minsan nakahubot-hubad pa yan na naliligo sa pool. Minsan tumakbo sa garden para magbihis sa loob naka-boxer lang. May pagkapilyo ang bata na yan kung alam nyo lang kaya alam ko na paglaki ng bata na iyan ay pinagpala ang kanya. Hindi ko naman sadya na makita ko pero don't worry. Sa'yo siya at wala akong pagnanasa dyan at baka makasuhan pa ako ng child abuse niyan. Paliwanag ni Manang na siya naman nanlaki ang mga mata namin ni Yaya Nanay. Napalingon kami sa pinto na may kumatok. Isa sa katulong namin. Nandito na po ang mag-aayos sa'yo Ma'am Chalden. Aniya kaya sinabi ni Yaya Nanay na papasukin na sila para maayusan kami lahat pero ang utak ko ay doon pa rin sa alaga ni Kale. Oh, hindi pa nga nagsisimula, iiyak ka na. Si Diwata na kanina pa ako tinutokso. Baliwta, di ba pwede tears of joy? Sige na lang ino. Saka ka na umiyak kapag honeymoon nyo na. Lumingon ako sa kanya habang magkasalubong ang aking mga kilay. Bakit ako iiyak sa araw ng honeymoon namin? Ang inosente mo talagang babae ka. First time mo di ba? Oo, walang paligoy-ligoy ko na sagot. Masakit ang una pasok at iiyak ka talaga. Diwata, ano? Totoo naman kaya ihanda mo na ang sarili mo, baka di mo kayanin ang kahabaan niya, baka ma-hospital ka o di kaya 1 month kang nasa wheelchair, namutla ako sa sinabi ni Diwata. Kanina tinatakot ako ni Manang Lo dahil mahaba ang ano ni Kale tapos ngayon si Diwata naman. What if kung totoo ang sinabi nila? Kung ganoon, wala munang honeymoon na mangyayari. Hindi pa ako ready na masaktan at higit sa lahat umiyak. Oy, ituloy mo, mas masarap na ang kapalit, bulong ni Diwata sabay kindat sa akin. Kanina pa umiinit ang pisngi ko mas lumala lang ngayon na dinagdagan ni Diwata. Expert mo na yata sa ganyan. Akala ko ba, Bey, anong gusto mo? Tatanda na lang tayo na hindi pa tayo nakatikim ng langit. Ibang langit ang ibig kong sabihin ha, alam mo na iyan, aniya sabay bumisnis. Excuse me Miss Montaño, magsisimula na po. Wika ng wedding coordinator sa akin. Marami ng bisita ang dumalo at lahat ay nasa garden na ngayon at naghihintay na lang ng hudyat na magsisimula na ang kasal namin ni Kale. With a flower crown and wearing my A-line that is made from lightweight fabric white lace para maging comfortable and stylish tingnan ang wedding design ng dress ko and aligns beautifully with the bohemian aesthetic. Sa tulong ng aking bridesmaid na si Diwata ay gumaan ang pakiramdam ko. Binuksan ng staff ang pinto patungo sa garden. Hindi ko maipaliwanag ang excitement lalo at naririnig ko na ang theme song namin ni Kale. Ang pagsalubong ng musika sa akin ay dinadala ako sa taong mahal ko. Sa taong makakasama ko sa pagtanda.
Ang taong magdadala sa akin sa mundong walang hanggan. Walang iba si Kale Arcas Callisto. Paglabas ko sa bahay ay naglalakad ako kung saan naroon ang musika na narinig ko. May nakaharang na puting tela para sa entrance, and what amazed me more when they line a ceremony aisle with flowers, mga fresh flowers na akala mo bagong tubo lamang galing sa garden. And there you are. Nakita ko si Kale na naghihintay sa akin sa dulo with a beautiful arch covered in vibrant blooms and can be a stunning background for our vows. Ang daming mga flowers decorations ang nakikita ko sa paligid, nakahangang ilang mga design na bulaklak o nasa ground. Ang pari na sa amin magpapakasal at ang aming mga groomsmen na hindi ko alam kung umiiyak din ba dahil tinapik-tipak ang balikat ng asawa ko, andoon din ang mga kapatid ko na lalaki at sa akin ay naghihintay. Ang mga bata ay isa sa mga flowers girl at ilan sa mga anak ng mga kaibigan namin. They are so cute while walking in the aisle while throwing flowers on the ground. Habang nasa magkabilaang side naman ang aking mga magulang. And si Grandma ay nakaupo na sa silya malapit sa harapan at ilang mga bisita at kaibigan at matrabaho habang nakatuon ang tingin sa akin na nakangiti kahit mabagal ang lakad ko, kahit gustuhin ko mang magmadali para makapunta na sa harapan ni Kale at matapos na ang kasal namin, lalo at namimiss ko siya dahil 24 hours ba naman kaming hindi nagkita dahil sa tradisyon na ng mga nakakatanda na wag muna kaming magsiping bago ang kasal. Patuloy pa rin ang pagkanta ng vocalist together with their banda na Eliscal Band. Finally, wika ni Kale na makarating kami ng mga magulang ko sa harapan niya. Mabagal man ang bawat hakbang pero nakarating din kami sa tamang destination. Take the good girl of our daughter. Don't make her cry. Alam mo na ang gagawin namin kung nagkataon. Hindi ko alam kung nagbabanta ba si Daddy or gusto niyang maging bukang bibig ito para lang masabihan si Kale. I will, Dad. Thank you so much. Sagot niya. Ngumiti kami ni Kale sa isa't isa. You're so beautiful. Mahina nitong sabi. Ikaw rin, ang gwapong-gwapo mo. Sagot ko naman sa kanya na siyang nagpangiti sa aming dalawa. Hindi rin nagtagal at nagsimula na ang kasal naming dalawa. Kale Arcas Callisto, do you take Chalden Montaño to be your lawfully wedded wife? Do you promise to love her, honor her, and cherish her in sickness and in health, for richer or poorer, and forsaking all others, be faithful to her as long as you both shall live? I do. I do. Yes, I do. Ang dami narinig namin, hindi kami bingi. Sayong-sayo na siya pare. Si Carpo kaya nagtawanan ang ilang mga bisita. Pinaparinggan kanyan dudes, singit naman ni Kuya Dan Zekiel. Matalim ang tingin ni Kale sa kanila. Humanda kayo kapag kayo naman ang ikasal, banta ni Kale, kaya mas lalong nagtawanan lalo ang mga mapang-asar na groomsmen. Hanggang sa pinagpatuloy namin ang ceremony. Chalden Montaño, do you take Kale Arcas Callisto to be your lawfully wedded husband? Do you promise to love him, honor him, and cherish him in sickness and in health, for richer or poorer, and forsaking all others, be faithful to him as long as you both shall live? Ngumiti ako kay Kale na nakatitig sa kanyang bilugang mata habang taos puso na binigay ang matamis kong salita. I do, at lahat ay nagpapalakpakan kabilang na ang mga kambal, lalo nang ma-witness nila ang pagsuot namin ng singsing sa isa't isa. Now that you have pledged your love and commitment to each other, and have exchanged rings as a symbol of that love, it is my honor to pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride, groom. Ladies and gentlemen, I present to you for the first time, Mrs. Chalden Montaño Callisto and Kale Arcas Callisto. Another hiyawan ang namumutawi sa paligid marinig ang kiss na sinabi ng pari. Finally, you are now my wife. I love you so much. With that, tinanggap ko ng buong puso ang halik ng kabiyak ko, walang iba kundi ang asawa ko na si Boss Gulay. 1 week na, pero, bakit ang hirap makapasok ng trabaho dito sa ibang bansa? Lagi na lang walang bakante, laging full. Anong gagawin ko yang? Tumingin ang kaibigan sa akin habang kumakain siya ng mangga habang nanunood ng TV. Nasa Australia ako ngayon at nagbabaka sakali na makahanap ng trabaho. Tapos malapit na ako mag 2 weeks ay hindi pa rin ako tinatanggap dahil disqualified ako sa hinahanap nilang requirements. Nakilala ko si Yang noong naghahanap ako ng apartment at isa siya na pagtanungan ko,
Hanggang sa napagkasunduan namin na sa iisang apartment na lang kami tumira dahil umalis na ang dati niyang kasama, galing man ako sa marangyang pamilya pero hindi naman ako maarte at ka-vibes ko rin siya. Isa pang dahilan kasi, mahilig siya magluto, ako kasi hindi pa masyado. Kapag feel ko lang at kaya ko lutuin but since nakasal na ako ay nagpapaturo na rin ako sa kanya paano ang tamang pagluluto at gawaing bahay pa. Alam ko na alam mo na ang sagot dyan sa tanong mo. Aniya kaya mas lalo akong napanguso habang nilalantakan din ang mangga na kinakain ko. 2 taon na siya rito pero 2 buwan palang nakatira ay nakahanap na agad ng trabaho sa Australia. Noong gusto ko mag-apply sa kanila ay wala na raw bakante. Sa ayoko pang umuwi ng Pinas, I want to stay here, baka narito ang kapalaran ko. Sabi ko na lang, I'll let you know kung merong hiring sa company namin, really. Sige. Let me know agad para naman makapagsimula na ako, gusto kong magtrabaho. Sabi ko habang pinagpatuloy ang pagkain ng mangga habang nanunood ng TV na wala naman akong naiintindihan dahil ang utak ko ay nasa trabaho. You have your own company, bakit hindi ka roon magtatrabaho? Napanguso ulit ako, yang is too much to me, lagi niya talaga akong pinupush na bumalik. Kasi nga diba, what's wrong with that ha? Ang liit ng problema mo, pinapalaki mo. Tingnan mo, kakakilala lang namin pero parang nanay ko na pero same lang naman kami ng edad. Nauna lang akong lumabas sa tiyan ng mommy ko, gosh, I miss them. Kasi nga diba? I told you, may bagay ba takot akong maulit? Pero gusto mo magka-baby? Oo. Pero kahit na magtago ka pa, makapangyarihan ang asawa mo baka ngayon ay hinahunting ka na. Yang, at isa pa, sabi may nangyari na sa inyo. Baka lumalangoy na ngayon ang sperm cell niya sa mattress mo. Yang, o ano, totoo naman ay basta, let's forget about everything. My plan A is final, I need to find a job here. Anyway, anong latest news ngayon? Wala akong cellphone, hindi rin ako nagbubukas ng email or any laptop para malaman ang mga nangyayari sa Pinas. Tama nga si Yang ang babaw ng rason ko kung bakit ako narito. Pero narito na ako, wala na silang magagawa. Namimiss ko sila. Of course, namimiss ko naman, siguro hindi lang ako sanay sa nangyari, siguro talaga mahina ako, mas lalo akong nahiya. My goodness. Nothing, same scenario na may negative and positive news, pero sayo, wala naman. Aniya at tumango ako at nag-focus sa panunood. Habang nanunood kami ng movie ay bigla na lang akong natulala kung ano ang nangyayari sa screen, ang lalaki nasa ibabaw ng babae habang naghahalikan habang unti-unting tinatanggal ang kanilang mga saplot. Napalunok na lang ako ng laway dahil may naalala at nang magsimula na silang bumaon ng ano ay bigla na lang nagdilim at naging black ang kulay ng screen. Time to sleep now child then, I have work tomorrow. Saad ng kaibigan at tumayo, iniwan akong nag-iisa sa sala. Why tama, matutulog na tayo. Saad ko naman at nagtungo sa kusina para ilagay ang bowl na pinaglagyan ng pagkain namin. Nasa final na sana kami ng spring, pinatay naman ang TV ni Yang. Kinabukasan, matamlay ang umaga ko dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Guess what? What is it? Tanong ko sa kaibigan ko na ngayon ay bihis na para pumunta sa kanyang trabaho habang kumakain. Until now, hindi ko pa rin alam kung ano ang rason niya kung bakit umalis siya sa Pinas. Ang sinabi niya lang sa akin ay may gusto lang siyang kalimutan at iwasan, nagkibit-balikat na lang ako dahil ayoko namang pilitin ang isang tao na magsabi sa akin kung hindi pa ito handa na sabihin. Narito naman ako para makinig sa kanya. Come with me, may interview na gaganapin sa company namin. Baka gusto mo, you said na mahilig ka sa fashion lately. Right, yes. Wait a minute, really? Yes, one of my friends texted me last night and she said, kung gusto mo sumama, magkakaroon ng interview sa company namin ngayong araw. Oh, that's great, magbibihis muna ako. Saad ko at nagmamadaling pumasok ulit sa room para maghanda. Pero bago ako nagbihis, kinuha ko muna ang lahat ng mga requirements for interview na nakatago lamang sa aking drawer. Inihanda ko na ito para naman hindi na ako magmukhang aligaga tulad ngayon ang interview tapos ngayon ko lang nalaman.
Nagmamadali na rin akong maligo at nagbibihis ng damit na formal para naman maging presentable ako habang nasa harap kung sino man ang mag-i-interview sa akin. Let's go! Wika ni Yang Yang sa akin na kanina pa siguro naghihintay sa akin kaya agad akong sumunod sa kanya pababa ng building kung saan kami nakatira. Mayroong naglalakihang gusali at iba't ibang establishments dito sa Perth, Australia at isa sa favorite ko na restaurant na pinupuntahan ay ang newly open na M Restaurants na nahahati sa 3 sektor sa isang building lamang. They have their own cafe sa second floor, na kung saan pagkatapos mong kumain sa restaurant located sa first floor ay pwede ka munang mag-relax sa taas para magkape or tea. At sa underground naman ay matatagpuan ang disco bar. Mahigpit ang seguridad kaya kapag pumupunta kami ni Yang Yang ay minsan ayaw pang maniwala na isa na kaming adult hindi teenager. Pumupunta kami pero dahil alak yan at wala kaming ibang adult na kasama kahit kuya ko kaya hindi ako umiinom ng liquor, mahirap na lalo at nasa ibang bansa kami at kasama namin ay mga naglalakihang mga foreigner kaya mostly juice lang kami ni Yang Yang kapag umorder, weird sometimes pero carry naman. Gusto lang namin makita ang lugar at sumasayaw kapag gusto namin and go home kapag tinamad na. We're here, bumalik ako sa realidad na marinig ko ang boses ni Yang Yang. Nakakatuwa naman na siya si Yang Yang at ang tawag naman sa akin ay Ling Ling. Bitbit ang bag at ilang requirements ay bumaba ako kasama ang kaibigan. Sa malaking gusali na kung saan nagtatrabaho si Yang Yang ay pumasok kami. Ibang-ibang lahi ang nakikita ko sa paligid. Mostly ay mga Aussies people. Isang editor-in-chief si Yang Yang sa isang kilalang magazine company at sa 2 taon na iyon ay hindi na siya umuwi sa Pinas. She's planning to visit pero hindi niya pa alam kung kailan. Pagkatapos magkausap sa isa sa kamasahan ni Yang Yang ay lumapit siya sa akin, nasa 12 floor daw kung saan may mag-i-interview sa mga bagong applicants. Sumunod ako sa kanya at sobrang excited ako sa mangyayari ngayong araw. Sana may maganda akong balita na matatanggap pagkatapos ng interview sa akin. Pumasok kaming 2 pagkatapos magbukas ang elevator. Nauna si Yang Yang at sumunod ako, may mga kasabayan din kami sa loob ng elevator na aakyat patungo rin sa upper unit. Suot ang dress shirt, slacks and loafers ang 3 lalaki na foreigner while women wear tailored suits or dresses. Are you okay? Or feeling nervous right now? I'm good. Don't worry about me. Mahinang sambit ko sa aking kaibigan kahit slight ay kinakabahan. Nakatutok lang ako sa number unit habang papaakyat pero nasa 5th floor pa lang kami na huminto ang elevator, marahil may lalabas hanggang sa unti-unting bumukas ang elevator ngunit sa kamalasan ay halos hindi ako makahinga sa nakikita ko. May 3 lalaki na nakatayo sa labas ng elevator na nakasuot ang suot. Hindi ko alam kung mga Pinoy or may ibang lahi at ang isa sa kanila ay walang duda siya nga. Nagkatinginan kami pero sa kanyang mga mata andan ang saya pero may galit, longing and desperate to see me. Halos magdadalawang linggo na hindi ko siya nakikita at sa daming lugar na pwede kaming magkita ay dito pa talaga sa elevator. Kale, bulong ko. Dumadagandong ang kaba ko na sabay silang pumasok na 3 kalalakihan sa loob ng elevator kaya saka pa lang ako napa-atras hanggang sa dulo pero hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako na unti-unti ring sumunod si Kale sa akin, hindi man lang niya nagawang kumurap. Kitang-kita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Kulang na lang ibalibag ako ngayon kung wala lang akong kasamahan. Hindi siya lumingon paarap kundi sa akin ang direksyon niya. Gustuhin ko mang umiwas ay hindi ko magawa, I've got hypnotized with his stares. Parang ang dami niyang gustong sabihin pero dahil nasa elevator kami at maraming nakakarinig ay pinigilan niya sa pamamagitan ng pagtikom ng kanyang bibig but still hindi niya tinanggal ang mga titig niya sa akin. Halos ilang inches na lang ang pagitan namin at dahil matangkad siya ay nakatingala ako samantalang siya ay nakayuko ang ulo habang titig na titig sa akin. Kahit perfume niya ay langhap na ng ilong ko. My goodness, lumalambot ang tuhod ko dahil narito na naman siya sa harapan ko. Hanggang sa nagsisilabasan ang ibang pasahero sa loob ng lift pagdating ng 10th floor at ako na lang, siya at si Yang Yang ang naiwan. Hanggang sa tumunog ulit ang elevator nang makarating kami sa 12th floor. Let's go child and do you know him? Tanong ni Yang Yang kaya nasilip ko siya nagtataka. Magsasalita na sana ako na sumingit si Kale sa malamig na boses. You can go now? We need to talk? Tumaas ang kilay ko, for what? May interview ako, and how about me?
Liwan mo na naman ako. Ako na ang mag-i-interview sa'yo. Aniya sa malamig pa rin na boses. Oh, I see. It's okay sir. Sheldon, good luck girl. Kaya mo yan, sabi niya at kinindatan lang ako bago siya lumabas. Umurong ako sa kabilang side pero sumunod siya. Napanguso ako, pinigilan na mapangiti kasi bakit hindi, kahit kitang-kita ko ang galit sa kanyang mata pero hindi ko ramdam ang takot sa puso niya. Nababaliw na yata ako. Hi, how are you? Nauutol ko pang sabi. What do you think? Okay ka, ngiti kong sabi pero isang irap ang binigay niya sa akin. I'm not okay, and you know that. Okay galit ka nga. Sheldon Montaño Calisto, what? Ngayon ay hindi ko na mapigilan ang pagngiti ko. Sa isang linggo mahigit, ganyan lang ang ibibigay mo sa akin. Ngumiwi ako sa lamig ng boses niya, nagigilty ako sa ginawa kong kasalanan sa kanya. Magsasalita na sana ako na agad niya akong tinalikuran at lumabas ng lift na makarating kami sa 20th floor, anong meron dito? Nilingan niya ako at masama ang tingin sa akin habang ang daliri niya ay nasa button para hindi magsara ang pinto. Wala akong magawa kundi ang sumunod sa kanya. Sorry, not enough. Huminto ako sa paglalakad dahil sa sinabi niya at huminto rin siya ngunit hindi niya ako nilingan kaya nagpatuloy ako saka naman siya nagpatuloy at hindi man lang ako hinintay. Pagkarating sa tapat ng pinto ay pinauna niya akong makapasok sa loob pagkatapos niyang buksan ito. Pagpasok ko ay nakita ko ang kabuuan. Office. Sa Utah. What do you think? Oh, hindi ko alam iyon ha. Kailan pa? I paused from talking nang makita ko siyang masama na naman kung makatingin sa akin. Okay, hindi na ako magtatanong. Pumunta siya sa single sofa at umupo gamit ang kanyang maugat na kamay ay tinanggal niya ang kanyang necktie, pagkatapos nakasquat ang magkabilaan niyang mga braso sa braso ng sofa. Lumapit ako sa kanya sa mismong harapan niya pagkatapos kong ailapag ang bag ko sa kabilang mahabang sofa. May interview ako ngayon, pwede bang mamaya na tayo mag-usap? Asterisk mamaya and then what? Tatakbo ka na naman at iiwan ako, napanguso ako, gusto kong sabihin na hindi ko nagagawin. I learned my mistakes. Maybe ego ko na lang ang tumulak kung bakit hindi ko siya at dahil mag-asawa na kami ay para gamaan ang loob niya ay umupo ako sa kondongan niya kaya nabigla siya. Dinala ko ang dalawang braso ko papunta sa kayang balikat at naglalambing. Sorry na please, hindi ko na po gagawin, natauhan na ako sa kagagan ko. I'm sorry. Umirap ulit siya, magkasalubong ngayon ang dalawang kilay kaya inayos ko iyon para magpantay. Alam ko na marami akong maririnig na rant sa kanya at handa na ako at tatanggapin ko ang parusa niya. You left me without saying anything, ni kahit tawag wala kaming akong natanggap. Sorry na, kung hindi kita pupuntahan at hindi ako nagpapakita, wala ka talagang plano na uuwi sa Pinas at may plano ka pang maghanap ng trabaho rito. I'm sorry, paulit-ulit akong hihingi ng sorry sa kanya hanggang sa mapatawad niya ako. Natakot ako, saan ka takot? After that steamy night between us, you run away from me. Nasa Pinas pa tayong dalawa, paggising ko nasa Australia ka na. Kasi, para hindi mo agad matuntan, do you think I'll stop looking for you? Kaya kung sisirin ang dagat at ibang bansa malaman ko lang kung nasaan ka, gusto kong matuwa dahil sa sinabi niya. Nat-icon ko ang bibig ko, hindi ko alam ano ang sasabihin, bigla akong na-guilty at the same time, nahiya dahil sa topic namin. Para akong baliw na naghahanap sa'yo sa buong bahay tapos malalaman ko na lang talagang umalis ka, aniya sa malamig na boses. Tinanggal ko ang necktie niya habang nakanguso, ramdam ko talaga ang pait sa boses niya. I'm sorry Boss Gulay, just forgive me please, promise narito ka na. Kaya hindi na po ako aalis, promise, na hindi mo alam, Magpapalim na ako, lamang ko sa kanya at yamalap. Sobrang namiss ko talaga siya. Dahil siguro sa pagagawa kong pagyakap sa kanya ay dinala niya na ang braso niya sa likod ko at hinaplos niya ang likuran ko. Napangiti ako, hindi naman pala makatiis ang Boss Gulay ko. Namimiss niya rin ako. Pwede na ba akong umalis para magpa-interview? No, but I need to find a job. Find a job? Ako muna. Maraming paraan, kailangan ba talaga dito sa ibang bansa? Nilayo ko ang katawan ko sa kanya at pinagmasdan siya. Ang gwapo mo talaga, Heret ko. He looks at me like an angry lion kaya ngumiti ako.
Fine, uuwi na po ako kasama mo. Pero, nagpahinto ako, should I tell him? Pero ano, nagkatinginan kami, mata sa mata, mukha sa mukha, umiwas ako dahil may naalala na naman ako na eksena. What is it? Tanong nito sa malamig na boses. Wala munang sex. Hindi ko pa kaya, saad ko at mas lalong hamaba ang nguso at di ko alam pareho kaming namula ang mga mukha. Tumikim ako at ganoon din siya. Is that the reason why you left? Tumango ako at dinala ko ang baba ko sa balikat niya para magtago, kahit sa pag-upo at wala naman kaming ginagawa na dalawa ay ramdam ko ang umbok ng ano niya. Oo, natakot ako na maulit kinabukasan, sinabi mo kasi na bukas ulit. Narinig ko siyang nagmura at mas lalo niya akong niyakap at hinahaplos ang likod ko. Not because I said it, we're going to do it again. Did I tell you the exact date? Umiling ako na maisip ko ang tanong niya at siya. See, I'm not forcing you kung hindi mo pa kaya. I said that dahil baka hindi ka na makakalakad kinabukasan, that's why I need you to rest dahil kung ako lang, hindi 4 na rounds but I care about you, that's why. Pero sana pala, inulit na lang natin hanggang sa mapagod ka hindi ka makakalakad, hindi ka sana nakarating sa ibang bansa. Sa malamig niya pa rin na boses. Nilanat kaya ako sa eroplano pa lang, ramdam ko na iyon at paika-ika akong naglalakad, nung nakarating ako sa airport, nagpakuha agad ako ng wheelchair dahil hindi ko na maigalaw ang mga binti ko lalo na ang ano ko, masakit at nagmungkahi si tita, para maging sure ang kalagayan ko, ay dapat, ayon dalhin ako sa hospital dahil bakit nilanat ako, tapos ang sabi pa ng doktor sa akin sa findings na nagkaroon daw ako ng laceration. Hiyang-hiya akong sabi sa kanya, damn, mura ni Kale. Hindi ka na mau-ospital, it was your first time at kasalanan ko dahil hindi ko dinadahan-dahan muna ang nangyari sa atin kaya. Ganoon ang nangyari, don't worry, I won't do it again, aniya na hindi makatingin sa akin. Hindi na tayo magkakama. Walang filter ko na tanong sa kanya kaya napatigil siya ng ilang segundo at magkasalubong ang dalawang kilay paglingon sa akin na parang mali ang sinabi ko. No way, why? Gusto mo bang wala nang mangyari sa atin? Ako hindi but if that's what you want. Ayos lang sa akin, I respect your decision. Ikaw ang inaalala ko. Napangiti ako sa sinabi niya. Pero noong may nangyari sa amin, wala namang gentle na nangyari, napaiyak kaya ako sa biglaang pagbaon niya. Akala ko rin kasi na kaya ko ang alaga niya. Di ko naman alam na sasakay pala ako ng wheelchair dahil sa hindi makalakad ng maayos. Dahan-dahan kong hinahaplos ang balikat niya patungo sa polo at nilalaro ang butones nito. Napanguso ako sa sinabi niya na hindi na namin gagawin. After what we did, honestly, I liked it so much. Ang sarap pala, hindi pa ako nakarating sa langit pero pakiramdam ko. Ano nasa langit na ako, iyon nga lang, ibang langit ang napuntahan nating dalawa. Narinig ko siyang nagmura at nararamdaman ko rin ang matigas na bagay sa kinauupuan ko pero nagpatuloy pa rin ako. Pero next time na lang ulit, hindi pa ako ready, baka sumakit palalo, pero masarap ka, I mean. Tuldok-tuldok. I love it, sobra at, hindi niya ako pinatapos magsalita dahil agad niyang nilagay ang kanyang palad sa batok ko para makalapit sa kanya at walang paabong dinala niya ang labi ko sa labi niya. I kissed him back while he kissed me deeper. Ang dalawang kamay ko ay nasa magkabilaang balikat niya at doon kumukuha ng suporta. Halos malukot ko na ang suot niya dahil sa sobrang pagkamis naming dalawa. At saka na lang natigil ang paghahalikan namin na halos kapusin na ako ng hangin. I miss you so much kaya hanggang halik na muna, we do it if you are ready for another round, baka kinabukasan pagising ko, wala ka na naman sa tabi ko. Saad niya at ako naman ay napangiti, akala siguro gagawin ko pa ulit ang ginawa ko. Umiling ako sa kanya at tinatitigan ang kanyang mapupulang labi at kulay itim na mata, matangos na ilong at makapal na kilay. Hindi na ako lalayo at magtatago and I'm sorry for what I did, sorry. I learned my lesson, instead of running away I have to face it pala, no matter what. Nanag ang takot ko kasi sabi mo, bukas ay another rounds ulit kaya nasa isip ko. Baka maulit agad at ang sakit pa ng ano ko. Triple ang sakit, hindi na ako makakalakad at anong rason ko sa kanila. Sa mga bata, pinasok mo lang ang ano mo, di na ako makalakad, ganoon ba liyon?
Pero mali ako, sobrang mali ang ginawa ko na lumayo dahil sa mababaw na rason. Naging immature ang ginawa ko, nakinig naman ako sa mga yaya ko at mommy na masakit nga talaga kapag first time, but still, iniwan pa rin kita. I'm really sorry for worrying you, hindi na talaga mauulit. Nagkulang ako sa communication. I love you, okay. Sabi ko ng buong pagmamahal habang nakayakap ako sa kanya. Hinalikan niya ako sa balikat bago nagsalita. You're forgiven now, ganito kita kamahal, lagi mong tatandaan, hindi kita pipilitin sa mga bagay na ayaw mo. Kung handa ka na ay saka pa natin gagawin ulit, parte iyan bilang mag-asawa, may mali rin ako, and I'm sorry too, basta huwag ka lang tumakas, okay. Tanging nasabi ko sa kanya at ngumiti kahit di niya naman nakikita. I'm so blessed to have him in my life. Narinig namin na may kumatok sa pinto, dali-dali akong tumayo nagpapanik galing sa kondonga niya at umupo sa mahabang sofa na parang walang nangyari. Sit beside me, Anya. No way, baka mga kaibigan mo ang nasa labas ng pinto. And so, alam na ng lahat na asawa kita, what's wrong with that? Wala naman, basta, pagbuksan mo muna dahil kanina pa ako makatok. Utos ko sa kanya. Inayos ko ang sarili ko at baka kung may ano. Naayos ko naman ang damit ko at skirt na nakataas kanina dahil sa pag-upo ko kay Kale. Come in, sabi niya sa malakas na boses para lang marinig sa labas at hindi na tumayo at masama ang tingin sa akin dahil sa hindi ko pagtabi sa kanya, single sofa kung saan siya nakaupo alangan naman nakakandong ulit ako. Pagkabukas ng pinto bumungad sa akin ang mga anak ko kaya napangiti ako dahil sa saya na makita sila. They are here. Mommy, mommy. Agad akong umupo ng maayos at tatayo na sana na agad nila akong dinambahan ng yakap. Mommy, Amalthea, Lysethea, my babies. Mommy, we miss you so much po. Do you miss us too? Of course, sobrang namimiss ko kayo. And I'm sorry na umalis ako na walang palm, naluluha kong sabi sa kanila. 1 week na di ko sila nakakausap at nakita. Ay naninikip na ang dibdib ko pero ang mali ko lang ay hindi man lang ako tumawag sa kanila, kahit sa mga bata na lang muna habang wala ako sa tabi nila. Nagi-guilty ako sa ginawa ko at may balak pa ako niyang magtrabaho dito sa ibang bansa. Me too mommy and Lysethea, miss ka na namin. Ngayon lang kayo dumating. Yes po, kasi we miss you so much po. Sabi ko kay Kambal na kami na lang po ang susando sa inyo. Daddy is so mabagal kasi Natawa ako. Sinukli ko ang kanilang buhok gamit ang mga daliri ko at ngumiti. I'm sorry my babies. Don't worry. Hindi na ako aalis and I'll make sure na sasama na ako sa inyo pag-uwi, how's that? Yes, thank you mommy. Saad ni Amalthea. Remember mommy na will always love you po, we are family now and whatever problem we are facing in life, we always have your back, like what you did to us, I love you mommy. Hindi ko alam pero bigla ko na lang naramdaman ang luha sa aking mga mata, hindi pa nila maintindihan kung bakit ako umalis pero ang marinig sa kanila ang mga bagay na ganito ay sobrang blessed ako na sila ang mga anak ko. Thank you babies. Mahal ko rin kayo and I'm always here for you guys, promise I won't leave you from now on. Pagkatapos kong sabihin ay dinambahan na naman ako ng yakap ng mga bata kaya napa-atres ang likod ko sa upuan. Be careful kids, baka liyak ang little sister niyo sa tummy ni mommy, pareho kaming nanlaki ang mga mata ng mga bata dahil sa sinabi ni Kale. At ang mga bata ay pabalik-balik ang tingin sa tiyan ko na maliit pa at napangiti kahit gulat na gulat ang kanilang mga mata. May little sister na po kami mommy here sa tummy mo. Ha, ganoon ka bilis. Umiling ako. Impossible talaga na meron agad laman ang tiyan ko, sperm malamang oo, lumalangoy pa ngayon at hindi pa nakarating sa tamang destination. Pero hindi ko mapigilan na mapangiti na magkaroon na ako ng anak sa loob ng tiyan ko. I can't wait to see myself carrying my own angel. Masakit daw ang mga anak, oh, akala namin meron na po, but it's okay, we are willing to wait naman po. How about we're going to buy some toys at the mall? What do you think, Amalthea? Excited na wika ni Lysethea sa kanyang kakambal while me and Kale ay napapangiti na lamang. Wala pa pero bakit ang excited namin? Babies, soon, we will buy kapag alam na natin kung ano ang gender ni baby. Oh,
I bet she's a girl daddy. Protesta ni Amalthea. No, it's a boy, sagot naman ng asawa ko. No, it's a girl, dad. Sumali na rin si Lysethea. Napaangat si Kale sa kanyang kinaupuan at namamangha na pinagtalunan namin ang gender ng magiging anak namin. Baby, I guess, it's a boy. Yeah, I feel it. Ang lakas ng dugo ko this time. So yeah, it's a boy. Masama ang tingin ng mga bata sa kanilang ama. Girl daddy, girl. It's a girl. Di ba mommy? What do you think? Di ba girl? Hinawakan pa talaga ni Amalthea ang mukha ko para lumipat ang tingin ko sa kanya para lamang sumang-ayon sa sinabi nila na ang magiging kapatid nila ay babae at ang asawa ko naman na mapang-asar hindi man lang pumayag. Listen. Amalthea and Lysethea. And you Kale, tinuro niya ang sarili niya kaya pinanliitan ko siya ng mga mata. Alangan naman ibang tao ang tinutukoy ko. Actually, I'm happy kung ano ang ibibigay ni Lord sa atin. Kung babae or lalaki, magpasalamat tayo kay Papa Jesus, and let's pray na maging healthy ang baby sa tummy ni mommy, okay? Yes mommy, sabay na wika ng mga anak ko. Nilingan ko si Kale na hindi nagsalita. Kale, lumingon siya sa amin at ngumiti. Yeah, that's true mommy, but I bet it's a boy. It's a girl daddy. Hinawakan ko ang bridge ng ilong ko dahil nagsimula na naman silang magtalo sa gender ng mga bata. Ito talagang asawa ko, minsan mapang-asar nga na tao pala ito. Umawat lang sila sa pagbabangayan na sinabi ko na nagugutom na ako. At dahil hindi na ako pinayagan na mag-interview ng asawa ko dahil ayaw niyang magtrabaho ako rito sa Australia. Tumayo na rin ako sa pag-upo at inayos ang damit ko. Nilibot ko ang buong loob ng office, tanging office table at chair lang ang naroon at ilang kagamitan. Sa likod nito ay clear glass at makikita ang naglalakihang na building sa labas ng building. Let's go. Binalik ko ang tingin sa asawa ko at ngumiti, hinawakan niya ang kamay ko, takot siguro siya na makawala pa ako sa mga bisig niya. Paano pa ako makakawala kung ang mga bata ay narito na rin sila sa tabi ko? Hindi ko yata kaya na makita sila na malungkot na umalis na naman ako na walang palm. Natauhan na ako na mali talaga ang ginawa ko, nagsasayang pa ako ng pera papunta sa bansa na ito, but then, I realized, I don't care dahil kung hindi ako pumunta, hindi ko makikilala si Yang Yang. Parang gusto ko na magtrabaho rito sa Australia. Parinig ko sa tabi ko kahit sa totoo na yan ay nagbago na talaga ang isip ko, gusto ko lang makita ang reaksyon niya. Natawa ako. Binaling niya ang ulo niya sa akin at nakangiti naman akong nakatingin sa kanya. Tumaas ang kaliwang kilay niya. Gusto mo talaga. Kung iyan ang gusto mo, then lilipat tayo sa bansa na ito. Wala namang problema sa akin at sa mga bata. Ita-transfer natin ng new school ang mga anak natin at pwede akong magkaroon talaga ng regular office here in Australia for work. Walang alinlangan niyang sabi kaya natikom ko ang bibig ko na ilang sandali lamang. Hindi ko alam kung bakit ang saya ko na kahit sa sinabi ko ay papayag siya. Ngunit umiling lang ako. I already decided. But now, maganda pa rin sa Pilipinas magstay Kale, malapit din tayo sa mga magulang natin at saka pa nasa atin naman talaga kung ayaw na natin sa city, may option naman tayo sa province, so yeah, either of the two places, basta nasa Pilipinas tayo. Napalingon ang mga bata sa amin na nauna na naglakad kasama ang kani-kanilang yaya patungo sa elevator. Akala ko ba, gustong-gusto mo? Natatawa na rin niyang sabi. Kinurot ko siya ng mahina sa kanyang tagiliran at pinaikot muli ang braso ko sa kanyang likod para may akap siya. Nagbago na nga ang isip ko, gusto ko lang naman magtrabaho dahil I feel like homeless staying here in this place na hindi handa. I have money at the bank but still, iba pa rin na may pagkakitaan ka na ibang trabaho. At dahil dumating ka kayo ng mga bata para sunduin ako, I feel relieved now and safe. Nagsisisi sa ginawa kong kasalanan, I admit it and I'm sorry about it. Hindi ko nagagawin na lumayo sa inyo, it was the most childish decision I've ever made in my entire life. Bakit ba kasi malaki ang sayo? Hindi ko na naman mapigilan na sisihin siya. Narinig ko na tumawa siya kaya masama ang tingin ko sa kanya, marahil sa huling sinabi ko. Ang saya mo naman Mr. Callisto. It's all because of you.
At bago niya pa ilabas at marinig ang dapat niyang sabihin na alam ko naman for sure ay tungkol ito sa labing-labing naming dalawa ay tinakpan ko ang bibig niya. Don't talk, may mga bata. Napatingin ang mga bata sa amin at binigyan ko lang sila ng matamis na ngiti at sabay-sabay na kaming pumasok sa loob ng elevator. Pagkarating namin sa lobby ay saka ko palang naala si Yang Yang. Nagtungo ako sa front desk para hanapin ang kaibigan ko. Pero bago pa ako nakarating ay nakita ko na siya napapalapit sa front desk habang may yakap na libro sa kanyang kanang kamay. Ang ganda ng ayos niya, talagang nagtatrabaho siya sa company na ito, lalo na ang makita ang kanyang id na nakasabit sa kanyang leeg. Yang Yang, agad naman siyang lumingon sa kung saan narinig niya ang pangalan niya. Ling Ling, o ano na, anong balita? Natuloy ang interview for a new job or interview for tapatan session. Hindi ko alam kung kailan naging komedyante ang babae na ito na napatawa ako sa sinabi niya. Sobrang seryoso niya minsan sa buhay kaya akala ko sobrang tahimik niya ay talagang forever na at tatawa lang kapag may isang tanong, isang sagot. Makahulugan ang mga titig niya sa akin, kay Kale at sa mga bata at tumaas ang kilay niya sa akin. Bumitaw ako sa pagkayakap kay Kale para harapin ang kaibigan. Yang Yang, sorry ha, nahuli ako bulong ko sa kanya pero natawa na rin kalaunan. Ano, uuwi na kayo sa Pilipinas? Tanong nito habang ibibigay sa isang staff na nasa front desk ang bitbit niya kanina na magazine at nakangiting binalik ang atensyon sa akin habang naghihintay ng ilang documents. Tuldok, humarap siya sa akin pagkatapos at umiling ako sa tanong niya. Sayang ang pamasahe kung uuwi agad kami sa Pinas. Wala namang pasok ang mga bata kaya baka next week pa kami matulog. Sasama ka ba? Napangiwi siya sa sinabi ko, itong babae na ito, allergy yata ito sa Pinas at parang ayaw na talagang bumalik. Next time na siguro, sayang ang trabaho ko rito kung liwan ko, Yaya Yang Yang, is that you? Nakita ko ang pamumutla ni Yang Yang na may boses babae na tumawag sa kanya na Yaya Yang Yang sa may likuran ko. What's going on? Ang huling chapter. Ilang araw na ba na kapag nagising ako ay lagi akong nahihilo at nasusuka. Ngayon naman ay nasa banyo ako at kanina pa sumusuka sa bowl ng toilet pero wala namang lumalabas na kung anong sa bibig ko. Nasa business meeting si Kale at ayoko namang sabihin sa kanya na masama ang pakiramdam ko at baka mag-alala siya at uuwi agad na hindi pa matatapos ang business niya sa Cebu. Next week ko pa siya makakasama at sobrang namimiss ko na siya, walang gabi na hindi ako umiiyak ng palihim dahil miss na miss ko na siya. Ayoko namang sabihin sa mga bata na matamlay ako at baka hindi sila papasok ng school at magsumbong sila sa ama nila. Ngayon ay baka nasa school na sina Amalthea and Lysethea, naramdaman ko kanina na may humulik sa pisngi ko. I felt sad kapag hindi agad ako nagigising para maghanda ng food nila o baon. Kung may balak naman akong pumasok sa opisina ay baka mamaya pa or kung sobrang traffic ay baka hindi na ako matuloy. Narinig ko ang pagbukas ng pinto at narinig ko na may tumawag sa akin, baka si Yaya Nanay ang nasa labas. Isinama ko si Yaya Nanay dito sa bahay namin dito sa Tagaytay. Matagal na raw itong binili ni Kale ang hektar na ito at kung ano ang sinabi ko sa kanya na maging design ng bahay namin in the future noong hindi pa kami kasal ay iyon ang design na pinagawa niya. From color, interior design, lahat na sinabi ko ay nasusunod niya. May malaking garden at sa likod ay may gazebo and pool area. Nabili niya itong lupa sa mga naging kaibigan niya sa business at naging kaibigan ko na rin nakakilala niya ng mga architect and engineer. Surprise niya sa akin noong pag-uwi namin sa Pinas galing Australia na hindi kami sa Makati dumiretso kundi dito na sa Tagaytay at para mabilis kaming makarating ay sumakay kami through helicopter. Walang ibang pwede na manirahan sa subdivision na ito kundi mga kaibigan lamang ng may-ari na kung saan binili ito ng magbabarkada. Sheldon, Yaya, I'm here po, nasa banyo, can you come here? Niaya ko sa kanya dahil hindi naman nakasarado ang pinto. Anong nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Matamlay akong tumangala kay nanay habang nakaupo na sa sahig para kung nasusuka man ako ay nakahanda na ang lagayan. I don't know po. It's been 3 days na simula na umalis si Kale na masakit po ang ulo ko. At kapag umaga ay nagigising ako at nasusuka. Sumbong ko sa kanya.
Mas kaya ko pang magsumbong sa yaya nanay ko kesa kay Kale, kung narito lang si mommy at baka magsumbong din ako sa kanya kaso nasa Europe sila ni daddy dahil pinuntahan lang nila ang isang business namin roon at bisitahin na rin ang mga kuya ko. Ah, ganoon ba? Baka buntis ka na Chalden, bigla kaming nagkatinginan ni yaya dahil sa sinabi niya at tiningnan ang maliit ko na tiyan. Baka buntis ka nga Chalden, lahat kasi na sinasabi mo ay naranasan ko na ang mga iyan at alam kong tama ako. Baka buntis ka nga, gumamit man na ba ng pregnancy test? Tanong ni Yaya habang lumuhad ito kung saan ako at binigyan ako ng pamunas na puting towel at inipit ang buhok ko na buhaghag na. Umiling ako sinabi niya, hindi pa po Yaya, mamaya po gagawin ko. Yaya I'm scared this is my first time, totoo kaya? Tinulungan niya akong tumayo para makapaghilamos ako. Paano natin malalaman kung hindi ka magpatingin sa doktor or pwede ka namang gumamit ng pregnancy test para malaman natin pero for sure naman na meron na iyan, at huwag kang matakot, kakayanin mo yan, matapang kaharapin ang mga ganitong senaryo sa buhay natin, kung totoo man na buntis ka, siguradong matutuwa ang asawa mo at ang mga bata, at higit sa lahat ang lola mo. Mahabang paliwanag ni yaya nanay kaya tumango ako sa kanya at yamakap ng mahigpit. Tama siya tama. Gusto ko nang magsumbong kay Kale pero di ko pa nasubukan na magpit. Gusto ko muna manigurado and I want to surprise him. Kinuha ko sa loob ng cabinet ang nakatago na pregnancy test. Bumili na ako nito dahil suggestions ito sa akin ng mga bagong kumare ko na kailangan may nakahanda na ako na bagay para malaman kung buntis na ba ako o hindi pa. Bakit hindi ko ito naalala noong nakaraan pa? Nagbabasa naman ako ng books kung paano malaman kung buntis na ang isang babae. And now it's really clear na hindi nga pala ako dinadatnan, at ang sintomas na lagi kong nararamdaman ay talaga namang nangyayari. Ito ang mga isa sa mga nababasa ako sa libro at sa sinabi ng mga kaibigan ko. Pagkatapos kong patikan ang pit at naghintay ako ng ilang segundo para tingnan ito. Anong resulta? Nilingan ko si yaya nanay nakakapasok lang ulit sa loob ng banyo at sabay kaming sumilip sa puting bagay na may lalabas na 2 guhit kong positive at 1 guhit kong negative. Nakagat ko ang ibabang labi ko dahil sa excitement at nang unti-unti na itong lumilitaw ang kulay pula na guhit ay mas lalo akong napaiyak sa tuwa na makita ko ang result. 2 linya Chalden, congratulations! Niyakap ko si yaya nanay dahil ngayon lang nag-sink in sa akin ang nakita namin sa pregnancy test. I'm pregnant yaya nanay. Diba, nanay? Paulit-ulit kong sambit sa kanya. Oo hiha, for sure matutuwa ang lola mo kapag binalita natin sa kanila. Lalo na ng mga bata. Diyos ko, baka lahat sila ay mapapauwi na sa Pinas kapag malaman nila o pupunta rito sa Maynila agad ang mga iyon. Baka mamaya at nasa bahay na nga siguro. Higit sa lahat ang asawa mo. Uuwi agad iyon kapag malaman nila na nagdadalang tao ka na, si yaya nanay sa akin. Binalikan ko muli ang pregnancy test at ilang beses na tiningnan at kahit anong pikit ng mga mata ko ay tama ang nakikita ko, 2 guhit. I'm pregnant. Oh my God, magkakababy na ako. Maging ina na po ako. Sa sobrang saya ko ay halos napapalukso pa ako sa tuwa at niyakap ang pregnancy test. Nako na bata ka, mag-ingat ka at baka ano ang mangyayari sa'yo. Saway ni yaya sa akin. Agad naman akong kumalma dahil delikado ang ginagawa ko. Agad akong nagtungo sa kama ko para sana i-chat ang mga magulang ko at kapatid sa group chat pero naisip ko na kailangan palang mauna munang makaalam ay si Kale. Baka mamaya niyan, kung inalam ko sa kanila na buntis ako ay mauna pang nalaman sa ibang tao ni Kale, babatiin ang asawa ko tapos clueless siya sa bumabati sa kanya. For me, yes. Pero mas maganda kung magpatingin ka muna sa obgyn mo Chalden bago mo ipaalam. Saad ni yaya at tumango naman ako, kahit anong pigil ko na hindi mapangiti ay talagang ang saya ng puso ko. Matagal ko na rin itong thinking at ngayon ay nagkataon. Hi mommy! Narinig ko ang pagtawag ng mga bata. Kakagising ko lang, bumalik ako sa pagtulog kanina at ito ako nagising dahil sa boses ng mga bata. Ganito ba talaga kapag buntis? Laging inaantok. Mommy, kiss po, kiss. Hindi ko na mapigilan ang pagngiti ko na sabay silang umakyat sa kama at nagkiss sa pisngi ko. Hi baby, inayos ko ang sarili ko sa pag-upo para makausap ko sila. Mommy, kumusta po?
Tanong ni Lysethia at may nilabas na papel na galing sa kanyang bag. I'm good. How's your day at school? Balik tanong ko sa kanila at hanggat maaari ay pinipigilan ko ang sarili ko na ipaalam sa kanila na magkakaroon na sila ng kapatid. Maybe after our conversation. May perfect score po kami mommy. Look po oh. Pinalita sa akin ang kanilang notes na may mga perfect score. I told them how proud I am. Gaano ako kasaya sa mga achievement nila and with that I told them na may surprise din ako sa kanila at nang sinabi ko, both sila nanlaki ang kanilang mga bilugang mata at tumingin sa maliit ko na tiyan. Really, mommy? Aha, may baby na ang tummy mo po. Yes, magiging ate na kayo. Wika ko at kitang-kita ang saya ng mga bata. Sinabi ko sa kanila na saka na namin ipagsabi kay Daddy Cale pagdating niya sa bahay. And both agreed na may ngiti at parehong excited. Ano kaya magiging reaksyon ng asawa ko? Kailan ka pa babalik sa Pilipinas? Ayon sa schedule ko, wait, hanapin ko muna sa notes ko. Next year pa, bigla akong nanlumo sa sinabi niya. Akala ko ba uuwi na siya, namiss ko na ang isa sa kaibigan ko. Busy ang mga kaibigan ko. Hayes, sige, take care always okay. And see you soon. Ako ang pupunta riyan sa Australia or ikaw ang uuwi, tell me right away para naman mapuntahan kita. Okay, madam, Zay. Natawa siya sa naging tugod ko. Again, congratulations Chalden. Wala akong ibang wish kundi maging healthy ang baby nyo. Napangiti ako sa sinabi niya, talagang namimiss ko na matulog na kasama siya, bago kasi kami matulog ay nag-uusap pa kami tungkol sa buhay at mga pagsubok na dumaan sa amin. Ang hindi niya lang nasabi sa akin ay ang tungkol sa love life status niya. Noong nawala siyang ibang sinabi kundi basta, and I'd respect that. Sometimes sa buhay natin, may isa akong natutunan, kahit gaano mo na, nakabonding ang isang tao, may mga times na limitahan ang mga pinagsasabi natin lalo na pagtungkol sa buhay, mapa-family man iyan o kaibigan lalo kung hindi ka pa handa para sabihin ito. At kung ano man ang pinagdaanan ng kaibigan ko na si Yang Yang na hindi kayang sabihin sa akin, hiling ko sa kanya ang buhay na masaya at masagana. Pagkatapos kong ibaba ang tawag ay napapaiyak na lang ako dahil matagal pa talaga ang uwi niya sa Pinas. Di bale, mabilis lang naman matapos ang taon, ang mahalaga ay magkikita pa rin kami very soon. Narinig ko ang sunod-sunod na pagdating ng mga sasakyan sa labas. Nasa gazebo ako rito sa garden sa likod at nagbabasa ng libro about pregnancy, habang naghihintay ng mga bisita. Mga magulang ko at si Lola. Not sure kung uuwi rin ng mga kuya ko, pinapauwi ko sila sa Pinas. At mamayang gabi ay uuwi na rin si Cale galing sa kanyang business meeting from Cebu. Ako at ang mga bata ay may surprise mamaya sa kanila habang kumakain ng hapunan. Pag-uwi ng asawa ko at malaman niya ay saka pa lang kami pupunta sa Obgyn para magpa-check up. Sheldon, anak, mom, I'm here. Tawag ko sa kanila galing sa gazebo. Ilang minuto ay nakita ko sila na paparating kung saan ako. Nilapag ko sa maliit na table ang libro at umayo sa pag-upo sa duyan na gawa sa rattan, ito ang duyan na pinagawa ko kay Cale bago siya umalis. Pagkatapos maligo sa pool kaninang umaga ay dito na ako nakatambay habang hinihintay ang mga bata. Ito na ang mga prutas na ni-request mo, anak. Bigla naman gumuhit ang matamis kung ngiti na marinig ko ang sinabi ni mommy. Nagpabili kasi ako sa kanya ng mga prutas. Tumayo ako para tingnan ang pinamili nila na nilapag sa harapan ko ni Manang at iba pang pwedeng kainin ngayong merienda habang naghihintay ng hapunan. Lumapit ako kay mommy at daddy and lola para magmano. Thank you mom, hindi uuwi sina kuya. Hindi kasi nag-text sa akin ang mga iyon. Ewan ko nga sa mga kapatid mo, ang sabi sa akin nung last naming tinawagan ng dad mo kaninang umaga na bago kami umalis sa probinsya na baka uuwi but until now ay hindi pa rin nakauwi. Masaya na ata ang mga buhay nila roon sa ibang bansa at wala nang time para umuwi pa rito sa Pinas. Baka naman mamaya, magkasabay lang sila ng husband mo na uuwi Sheldon. Saad naman ni Lola habang nakaupo sa kanyang favorite na mahabang sofa. Baka nga po, Lola. It's okay, hindi naman ako nagtatampo, hindi rin naman madali ang bumiyahe na galing mismo sa ibang bansa. Sambit ko,
Hinihintay din namin ang mga magulang ni Kale, nagtataka nga sila kung bakit gusto ko silang makita pero ang rason ko ay gusto ko na sabay na kaming kumain ng dinner mamaya at agad naman silang pumayag dahil walang gagawin bukas sa bahay nila. May binili sina mom and daddy na mangga at iyon muna ang binabalatan ko kay Manang Lo. 5 minuto na paghihintay ay binigay ni Manang Lo ang manggang hilaw at bumalik ako sa kinauupuan ko na duyan at hindi umalok sa kanila at nilantakan agad ang mangga na sinawsaw sa asukal na brown. I don't know kung bakit ito ang naisip ko bukod sa asin. Maasim na may pagkamatamis ay for me ay perfect combination, sarap na sarap ako kumakain habang nakikinig lang sa mga magulang at lola ko na nag-uusap about sa negosyo namin. Tumangala ako habang ngumunguya ng kinakain ko ay nakita ko ang mga magulang ko na ang mga mata ay nakatingin sa akin habang gumagalaw ang kanilang lalamunan. At nang makita ko si daddy ay kitang-kita ko na halos pumangit na ang mukha niya na parang asim na asim, well, hindi ko naman ay deny at talagang maasim nga ito kaya ang pares ko pang sausaw ay asukal para balance ang lasa and instead of sabihin sa kanila kung gusto ba nila ng mangga ay mas lalo ko pang inilayo ang bowl para walang makahingi. Bumili na lang sila kung gusto nila, Hayes. Sabay-sabay naman silang napailing at binalik ang atensyon sa pag-uusap about business at iba pang bagay habang ako naman ay inuubos ang 3 pirasong mangga na ako lang ang kumakain. Hapon at dumating na rin ang mga bata galing sa school kasama ang kanilang yaya at ilang minuto lang din ay dumating ang mga magulang ni Kale. Sheldon, hi daddy, mommy, how are you po? Bati ko sa kanila. We're doing good. And how are you, Hiha? I'm fine and happy mommy. Sabi ko na nakangiti. I know, halata nga, happy married life. Ani ni mommy at pareho kaming natawa. I can't wait to tell them kung bakit sobrang saya ko. Bukod na narito sila, uuwi si Kale at ang surprise ko for them, I can't wait to tell them that I'm pregnant. Alam kong magugulat silang lahat at masaya para sa akin. Habang nag-uusap ang mga magulang ko at magulang ni Kale ay nagtungo ako sa kusina para tingnan kung ano pa ang niluluto ng aming ate chef ngayon for dinner. Pahingi po, hindi ko alam kung pumasok lang ba ako ng kusina para tingnan kung luto na ba o para humingi ng pagkain na kung tutuusin para pa ito sa hapunan at malapit na kakain, malapit na raw sa Kale sa Tagaytay. Sakay ng helicopter na pagmarnay-ari ni Dark Romanos ang sinakyan niya ay para hindi na kami pumunta pa ng airport. Lalo at traffic sa daan papunta rito sa Tagaytay, Leon din ang sabi ni mommy, Mom iya pa sila galing ng Maynila at sobrang traffic ng araw, what more pa kaya mamayang rush hour. Pumunta muna ako sa kwarto ko para magbihis ng damit at magayos ng kaunti. Mommy, tawag ng mga anak ko, at paglingon ko sa kanila ay nakabihis na sila ng damit. Hi babies, wow bagong ligo ang mga prinsesa ko. Come with me inside my room. Magbibihis muna si mommy. Later, nandito na si daddy then later while having our dinner, let's tell them that I'm pregnant sabay nila na wika sa mahina na boses. Hindi rin naman ako nagtagal sa kwarto at sabay kaming pumanhik papunta sa dining table dahil tinawag na kami ni na mommy. Pagkarating namin sa dining ay nagulat pa kami ng mga bata na makita namin sina Kuya Dian, Kuya Daston and Kuya Dan Zekiel. Hi Tito! Sabay-sabay na pumunta ang mga bata para magmano sa kanilang tito na ngayon ay tumutulong na rin sa hahanda ng pagkain. Kaka-rating nyo lang. Yup, saad ni Kuya Dan Zekiel at ginulo ang buhok ko kaya nakasimangot ako pero agad naman niyang binalik sa ayos ang buhok ko na hanggang balikat gamit ang kanyang mga daliri. At muling pagbukas ng pinto ay hindi ko na matago ang saya ko na makita ang asawa ko na ligtas na nakauwi sa bahay. Daddy, sabay kami ng mga bata na sumigaw para puntahan siya. Be careful mga bata, paalala ni Lola sa akin. Pagkatapos halikan ng mga bata sa pisngi ang kanilang daddy ay agad namang tumayo ng matuwid si Kale para may akap ako at mahalikan sa mga labi. Gustong gusto ko nang sabihin na buntis na ako pero pinigilan ko muna ang sarili ko. How are you? Ako dapat ang magtanong sa kanya pero siya pa rin ang unang nagtanong sa akin kaya ngumiti ako sa kanya. Malungkot dahil wala ka ng ilang araw, pero ang saya ng puso ko na makita ka na ligtas na nakauwi sa piling namin. I miss you so much. Buong puso kong sabi at pinugpog siya ng halik sa pisngi at labi na siya namang ikinatuwa niya.
Pagkatapos ng harutan naming mag-asawa ay sabay na kaming pumunta sa dining para makakain na at hindi na mawala-wala ang mga ngiti ko dahil may gustong sabihin kaya napabilang ang asawa ko. Bago magsimula na kumain ay nagmano muna si Kale sa mga magulang niya at mga magulang ko at nagbeso-beso sa mga kapatid ko. Pagkatapos ay inilalayan niya ako na makaupo ng maayos sa upuan. Hanggang sa nagsimula na kaming kumain pagkatapos magdasal. Sa mahabang lamesa ay napuno ng tawanan at kumustahan ang lahat habang kumakain. Wala ba kayong balak na ipakilala sa amin ang mga girlfriend niyo? Nako, kayong tatlo ha, baka mamaya niyan, kulubat na ang mga alaga sa baba niyo sa kanyo pa ipakilala sa akin ang mga napupuswan niyo. Si Lola sa aking mga kapatid at kanya-kanya naman silang napatingin kay Lola. Malapit na po Lola, sabi ni Kuya Danzekiel kaya napawi kami lahat kaya nagtatawanan na naman. May nabalitaan ako sa'yo Danzekiel ha, nako, ikaw talagang bata ka, hindi kami bata pero ganyan pa rin ang tawag ni Lola. Magbagong buhay na po ako Lola, ipakilala ko po siya sa inyo, kilala niyo na po Lola. Sana nga, at ikaw Delon. Wala pa rin, di bale, may nagustuhan ako na para sa'yo, ipakilala ko siya sa'yo, bagay na bagay kayong dalawa, promise yan. Ay wait, may mga bata pala tayong kasama. Saka na natin pag-usapan ang buhay love life nyo mamaya siguro, masayang wika ni Lola pero napailing na lang si Kuya Dian, alam na kasi namin na laging ginagamit ni Lola ang teknik na iyan. At sa pag-uusap nila ay ako naman ang nag-iakas loob na magsalita. Nagkatinginan kami ng mga bata at kitang-kita ko kung gaano ako ka-excited ay ganoon din sila. Attention everyone, may mahalaga announcement ako sa inyo, napabilang naman ang attention nila sa akin. Nasa kabilang side kami ng table na kahilera ang asawa ko at katabi ko naman ay si Mommy. What is that? Hiha. Ani ni Mommy at nagpatuloy sila sa kinakain. I'm pregnant. Masayang wika ko sa kanila. We know. Alam ko, I know, ha. Ako, me too, I know. Napanganga ako sa narinig ko at biglang naluso ang ngiti ko habang magkasalubong ang kilay ko. Alam nyo na buntis ako. Turo ko sa sarili ko. Yeah, sabay nila ulit na sabi at congratulations. What the? Hindi nga. Paano? How? Paano nangyari iyon? May nagsabi ba sa inyo? Sabay naman silang umiling ng kanilang mga ulo at bumalik ulit sa kanilang kinakain. Habang ako naman ay nakakunot ang noo. How did you know? Naramdaman ko ang pagyakap ni Kale sa akin sa likuran ko at pagdampi ng kanyang labi sa bandang tenga ko habang ang dalawang kamay niya ay nasa maliit ko pa na tiyan at bahagyang hinahaplos. Hindi naman ako o kami pinanganak kahapon na po para hindi mahalata na buntis ka. Sa katandaan kong ito, natatatandaan ko pa kung kailan lang yung kasal nyo at anong kasunod ng kasal. Di ba honeymoon? At sa mukha pa lang ng asawa mo, sureball na agad na lumalangoy ang sperm cell. Sorry may mga bata pala. Pagkasabi ni Lola ay binalingan ko ang mga bata at nakita ko kung paano tinakpan ng dalawang kuya ko ang tenga ng mga anak ko gamit ang kanilang palad. Kaya tuloy nagtataka sila. At dahil sa sinabi ni Lola ay nanlumo ako. Akala ko, ako ang masu-surprise bakit biglang ako pala ang na-surprise, malungkot kung wika at tingnan mo, tinuwanan lang ako. Mabuti na lang at tahimik lang ang asawa ko dahil baka mamaya, magagalit ako sa kanya. Nagulat naman kami anak, kaya congratulations to both of you. Ang mommy ni Kale. Thank you mommy. Are you guys happy? Of course, yes. Nagulat naman ako dahil sabay-sabay silang sumagot. Pagkain mo pa lang ng mangga kanina, walang duda, buntis ta. Si daddy na natatawa kaya natawa na rin ang mga kumakain na bisita. Ganyan na ganyan ang mommy mo noon, inaaway pa nga ako kung hindi ako makapagbigay agad sa kanya ng mga cravings niya. Hanggang naisip ko na ganoon na nga ang nangyari. And you want to announce it while having our dinner. Kaya mo kami tinatawagan kung makakapunta kami. I see. I'm sorry for that hiha, dapat pala tayo ang nagulat guys eh. Si mommy, congrats Chalden and Kale. Ipag-pray natin lahat na malusog ang pagbubuntis nyo especially you dahil this is your first time. We got your back. Dagdag pa nito at kumuha ng dessert na fruit salad sa bowl na clear at masayang kumain. Oh my God! Buntis ka! Oh congratulations bunso! Si Kuya Danzekiel na may pang-aasar na naman. Eat more!
Bulong ni Kale sa akin at dinagdagan pa ang ulam sa plato ko. Napanguso ako. He knows. Hayes, akala ko kahit siya ay magugulat tulad ng nakikita ko sa movie pero kasalungat sa nangyari sa akin. Nagulat man ako na alam nila na buntis ako ay masaya pa rin na sa wakas na sabi ko na. Masaya pa rin sila para sa akin. Hanggang sa marami na kaming napagkwentuhan hanggang nagbabangayan na naman kami kung babae ba o lalaki ang magiging anak ko. Hindi naman namin malalaman kung hindi kami pupunta sa doktor. Dahil ba sa experience mo noon kaya alam mo na kung buntis ang babae? Tanong ko sa kanya habang yakap-yejap namin ang isa't isa. Nasa balcony kami ngayon malapit sa kwarto namin at wala pa akong balak na matulog kaya sinamahan niya ako. Meron kaming nilagay na mga halaman sa paso sa bawat gilid nito at may dalawang retan na matibay na duyan, nilagyan namin ng mga unan para kung gusto magpahinga o matulog ay pwede rito. Paggising sa umaga ay sasalubong sayo ang sinag ng araw at kitang-kita ang pagbaba ng araw tuwing hapon. Bago ako umalis papunta ng Cebu, I saw you went to the bathroom in a hurry and when I asked you what happened and you said. Nasusuka lang ako, at first, hindi pa nag-sink in sa akin at noong nasa Cebu na ako, I realized something that maybe you are pregnant. Kaya ang plano na next week na uuwi ay inagon ko para masamahan ka sa doktor and of course, nariyan ako kung sakali you experience morning sickness. So ang ending, ako tuloy ang nagulat. I hate you. Pagkasabi ko ay mas lalo niyang hinigpitan ang pagyakap sa akin, nasa duyan kaming dalawa at nakahiga ako sa ibabaw niya while staring at the stars above with lullaby music sa phone ko. I was surprised too, you just don't know. It was my observation at first, but because you're moody sometimes when you woke up, I didn't want to ask you, but since I already have an idea, I have to be calm and wait for you. Ayokong biglain ka lalo na this is your first pregnancy and I'm so shocked when you said that in front of them kahit na may ideya na ako that you are pregnant but still I couldn't imagine that we made it. Aniya sa malumanay na boses, now that I'm pregnant, may nabasa pa naman ako, what if magkaroon ako ng anxiety, depression like nangyayari raw iyan sa mga kakapanganak pa lang. And I'm so scared na mangyari sa akin ang ganyan Kale. Hindi yan mangyayari, narito ako, ang dalawang anak natin, we will help you. I know you can. Why? You are the strongest woman I've ever known. Narito lang Carney para sayo, we won't leave you. Mas lalo niya akong niyakap ng mahigpit para maramdaman ko na totoo ang sinabi niya at naniwala rin ako, naniniwala ako na kaya ko at gusto kong patunayan sa kanila. Congratulations Mr. and Mrs. Callisto. I'm pleased to tell you that the test results show you are pregnant. Mas lalong lumawak ang ngiti namin ng asawa ko at ng mga bata na marinig ang sinabi ng aking obgyn. Tuldok. Hinalikan ni Kale ang noo ko at bamulong. I love you, yamakap ako sa kanya habang nakaupo pa ako sa silya. Congratulations mommy and daddy. Yehey, baby sister is coming na, masayang wika ni Amalthea at pumunta ang dalawang bata sa Oak-Giant ko para ibigay ang cake na binili namin kanina dahil gusto nilang bigyan. It's a boy for me, mahinang sabi ni Kale pero narinig ko naman. Boy or girl masaya ako, but please don't argue with the two kids. Saad ko at baka hanggang sa sasakyan ay magbabangayan na naman sila. Ngumiti lang ang asawa ko kaya umirap ako na nakangiti na rin. Ito ang mga vitamins at mga dapat inumin ni mommy para malusog si baby sa tummy. Can we see the baby's gender now po? Tanong ni Lysethia. Umiling naman kami kasama ang Oak-Giant ko na nasa 40 plus na ang edad. Kakilala ni mommy and lola. Hindi pa po, malalaman natin ang gender ni baby sa pamamagitan ng ultrasound sa 18 na linggo pa ng kanyang pagbubuntis, paliwanag nito. Ang tagal pa pala mommy and daddy. We will wait na lang po, napangiti naman kami sa sinabi ni Amalthea. Sobrang excited talaga ng mga bata. Yeah and while waiting, let's buy ng maraming damit and laruan ni baby girl. I have savings, we can use that money. Me too. Hindi naman halata na excited ang mga bata, ano? Si Kale. Sinabi mo pa, umuwi kami ng bahay at masaya namin itong binalita sa mga magulang namin at sobrang saya ni Lola dahil may apo na siya, kaya ngayon, nagpaparinig kina kuya kung kailan pa raw siya bigyan ng lahing montanyo.
At tama nga ang sinabi ng dalawang mommy ko and lola at nababasa ko sa libro ng mga ilang symptoms of pregnancy. Physical and emotional changes dahil ito sa hormonal shifts ng katawan ng buntis. Morning sickness, fatigue, cravings talaga na kahit kalahating gabi ay ginigising ko ang asawa ko para kumain lang kami, pinaglutuan niya ako. Hanggang every week kitang-kita na namin ang paglaki ng aking tiyan, and I feel it already that one of these days, I am a mother. At sa panghuling punta namin sa Obgyn ay talagang nagulat kami ng asawa ko. Congratulations Chalden and happy birthday Kale. Thank you so much guys. Thank you. Nakaka-touch ang mga pinapakita nila na suporta sa amin ng asawa ko. Nasa pagtitipon kami ngayon sa bahay namin dito sa Tagaytay at sobrang excited ang lahat especially ang mga bata dahil ngayon ang malaking anunsyo ng gender reveal ng anak namin ni Kale. Sa pamamagitan ng confetti poppers, ito ang naisip namin na paraan para salubungin ang paparating namin na anghel. Lahat ng mga kaibigan namin na nakatira sa subdivision na ito ay narito ngayon sa bahay kasama ang mga asawa at mga anak nila, dahil bukod sa pag-anunsyo ng gender ay birthday din ng asawa ko. Pagkatapos ng salo-salo sa pagkain, pagkanta ng happy birthday song sa asawa ko ay oras na para sa gender reveal. I'm so excited na po, mommy. Me too. Sabay na wika ng mga bata. Nagtungo kami sa harapan at nang balingan ko ang paligid ay kitang-kita ko ang excitement sa kanilang mga mukha. Naramdaman ko ang pagkayakap ni Kale sa akin sa likod at ilang ulit na sinabi ang katagang I love you. Hindi talaga siya nagsasawa na sabihin ito sa akin. Hanggang nagsalita na ang nagho-host ng party. Are you guys ready? Pagbilang ng 3 ay ang pag-pop ng confetti sa harapan namin at ang lumabas na kulay ay kulay blue na ang ibig sabihin ay lalaki ang anak namin. Yes! Halos napalukso si Kale sa saya dahil tama siya at nang balingan ko ang mga bata kung malungkot ba sila ay kitang-kita ko rin sa kanilang mga mata at kilos kung gaano sila kasaya. Binigay ni Yaya Nanay sa akin ang copy ng ultrasound at napangiti akong pinakita sa kanila. Twice the love everyone, we are having twin boys. Kung nagulat man ako na nalaman ng family ko na buntis ako pero ngayon. Kitang-kita ko ang gulat sa kanilang mga mukha na lalaki ang anak namin at kambal pa. What a Jin, congrats bro. Wika ni Edsel kay Kale. Ganoon din ang iba. Congratulations, mommy and daddy. Congrats wife, we love you. Sambit ng asawa ko. Masaya ako na nakatagpo ako ng pamilya sa pamilyang ito. I'll treasure them forever. Minsan, napapaisip ako kung what if? What if hindi ako nagkunwari? What if, hindi ako napunta sa buhay nila? Malabo na magsimula ang love story namin ni Kale. Hindi ako ang naging dahilan kung bakit itinuro sa akin ang tamang tao at tamang pamilya na paglaanan ko ng buong buhay ko. Hindi ako ang naging dahilan para mabuo ko ang bawat pahina ng buhay ko. Alam ko na wala pa ako sa ending pero sa lahat ng nangyayari. From being weak to being stronger. The Lord is the author of it. Dali-dali akong bumaba ng sasakyan at nagtungo sa reception desk para itanong sa mga nurse na naroon kung saang kwarto dinala ang ama ko. My mom kept calling my phone during my class hours but I didn't answer because we had a long test. And when I checked her messages and was devastated by what I read. My dad was in the hospital because he suddenly fainted on his way home. At nang makarating na ako sa harap ng pinto na kung saan tinuro sa akin ng nurse ay dali-dali ko itong binuksan at nakita ko si mommy, nasa tabi ng kama kung saan nakahiga ang ama ko habang may mga dextro sa kanyang katawan. Kale, malungkot na wika ni mommy at niyakap ako. Mommy, I'm sorry. I didn't answer your call earlier, we have a long test. And my profs, it's okay Kale, nalintindihan ko. Ang mahalaga ay narito ka na, malungkot lang ang mommy, look at your dad, naawa ako sa kalagayan niya. Under observation pa rin siya at natatakot ako anak na mauwi sa stroke ang nangyari sa dad mo. Nabaling ang tingin ko sa ama ko na nakahiga ngayon sa kama, hindi ko mapigilan na hindi masaktan sa kalagayan niya na kahit minsan ay sobrang strict niya na klaseng ama ay masasabi ko na marami akong natutunan ng dahil sa kanya lalo na kapag ang usapan ay tungkol sa business. Na-stress ang ama mo marahil at nabangga ang sinasakyan niya na kotse sa isang poste dahil na rin sa pag-iisip kagabi tungkol sa negosyo niya.
Si Mommy habang hinahaplos ang kamay ni Daddy. Niloko kasi si Daddy ng kanyang investor kaya nagkaproblema siya sa company. At hindi nga nagkamali si Mommy, na-stroke si Daddy at bilang anak, gagawa ako ng paraan. Ibabalik ko ang company na malapit na maglugmok dahil lang sa isang tao. Kaya mo ba anak? Nag-aaral ka pa? Hindi ba mahirap ang ginawa mo? Ibenta na lang kaya natin ang hotel o ibang negosyo ng daddy mo. Agad naman akong umiling dahil hindi ko nagustuhan ang sinabi ni Mommy, though naiintindihan ko dahil sa sitwasyon ko at kay daddy na hindi pa rin maayos ang kalagayan at malaki na rin ang binabayaran namin sa hospital. Kakayanin Mommy para pag gumaling na si daddy ay masaya siya na hindi napunta sa wala ang mga pinaghirapan niya na ibangon noon. Saad ko sa kanya. Ngumiti si Mommy sa akin na may pag-aalala at hinaplos ng marahan ang aking buhok. Hindi ito ang gusto namin ng daddy mo anak, pasensya ka na at kahit ako, hindi ko na rin alam ang gagawin ko kaya ko nasabi iyon, pero, tulad mo ay ayoko ring baliwalain ang mga pinaghirapan ng ama mo and I'm worried about you dahil nag-aaral ka pa, then hinahati mo ang oras mo para sa kumpanya. Ngumiti ako kay Mommy. Kaya ko Mommy, tinapik ko ang kanyang kamay na nakapatong na ngayon sa aking balikat. Madali lang naman sa akin lalo at business ang kinuha ko na kurso. Party mamaya, wanna come with US? Agad akong umiling sa kaibigan at kaklase ko na nagyaya sa akin na mag-bar kami mamaya but I declined. Walang pasok sa school pero may kumpanya pa, much better doon na lang ako mag-focus. Next time, lagi ka na lang ganyan di bale. Next time sana tutuhanin mo na ha. Hindi ko pinansin ang rant ng kaibigan ko lalo at busy ako sa mga kailangan kong ipasa na document sa secretary ni Daddy. Hanggang sa unti-unti kong nakuha ang nawala sa amin. Ang Callisto Company ay unti-unti na ring nakikilala at nagkaroon ng mga investment. Hindi pa rin mabuti ang lagay ng ama ko pagkatapos ng nangyari sa kanyang ngunit nagpapasalamat ako na he's now responsive unlike before na halos hindi siya makapagsalita. After I graduated focus lang talaga ako sa trabaho, pinanggako ko na ito sa sarili ko na kailangan kong magsipag. Hindi lang naman ngayon nangyari sa amin ito. Naranasan din namin noon na lugmok talaga na halos hindi na rin ako pumapasok sa eskwela dahil walang-wala talaga kami kahit pambili ng bigas ay kailangan pang umutang. Nang dahil sa pagpupursage ng mga magulang ko lalo na ang ama ko, doon ko pinapahalagahan ang trabaho. Kung ayaw mong bumalik sa hirap ng buhay ay kailangan mong kumayod, magkaroon ng maraming investment sa mga company na makakapagkatiwalaan. Good morning sir, lumingon ako sa pinto na marinig ko ang kanyang mahinahon na boses ang secretary ko. I have to inform you sir that you have a meeting this afternoon around 3:00 to 4 Mr. De Vero to discuss about the tuldok panipik. Cancel all today's meeting, may pupuntahan ako. Isasama kita. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata sa sinabi ko na isasama ko siya. Aaminin ko, I have a crush on her hanggang sa lumalim ang nararamdaman ko sa kanya hanggang sa umamin ako na mahal ko siya. Hindi niya rin ako binaygo dahil nalaman ko na mahal niya rin pala ako. Ang saya ng puso ko nakasabay ko siya sa trabaho, kapag stress o maling desisyon akong nagawa ay siya ang nagsasabi sa akin na maging mahinahon, mag-focus kaya masaya ako na nariyan siya parati sa tabi ko, he helps me a lot to grow as a person, para na nga kaming mag-asawa pero iyon nga lang sinusundo ko at hinahatid sa kanilang bahay, soon sa mismong bahay na namin sabay na umuwi. I have so many plans together with my love of my life. What happened to her? I asked the doctor. Bigla na lang siyang nawala ng malay, iniwan ko ang meeting ko para mapuntahan siya sa hospital na malaman ko na nahimatay siya. She's stable Mr. Callisto. Ngayon ay nasa maayos na siya na kalagayan at ang baby kaya naman, may mga gamot na, wait doc. Come again. Baby, what do you mean? Oh, she's 3 weeks pregnant, Mr. Callisto. Hindi nyo pa alam. I see, kitang-kita sa iyong mga mata. Congratulations. Ito ang mga gamot na dapat niyang inumin and vitamins na rin para sa baby at kay mommy. Marami pang habilin ang doktor pero hindi ko na alam paano ipapasok sa utak ko dahil sa narinig na buntis ang girlfriend ko. Yes, that's right. I heard, she's pregnant, we're having a baby. I'm so happy I can't contain it, maybe because I'm so excited, I bought everything for the baby's needs.
Especially since we found out we're having twins. But, in our excitement, I didn't expect to find out na may iniinda palang sakit ang asawa ko. Heart failure. I don't know why this happened. I can't find the answer why she got sick. We were planning to get married. But since she's pregnant, she said we'll get married after she gives birth. And I respect her decision. I'm ready for everything. I already hired a wedding coordinator, planner, and I even have an idea for the venue, and I know my girlfriend will love it. But then, this happened. Don't worry, Kale. She's gonna be okay. Janiza, my girlfriend's friend, told me. I know, simpleng tugon ko sa kanya. Kapag hindi maging matagumpay ang operasyon, Kale, don't say that. Maging successful ang operasyon and you will leave. What if lang? Don't talk about it, wife. I don't want to hear it. Kale, hindi natin maiiwasan na mag-isip, kahit ako ay ayoko rin, gusto ko pa kayong makasama. Gusto ko pang makita ang mga anak ko at higit sa lahat, pangarap ko talaga na aalagaan ko sila. Then, think positive and live, Han, paulit-ulit kong sinasabi sa kanya. Pero, kung dumating man ang araw na hindi maging successful lahat ay gusto kong sabihin sa'yo, makinig ka muna, please. Tuldok-tuldok panipik. Hindi ako sumagot dahil ayokong mauwi sa pagtatalo. Nasa bahay na kami at matutulog na sana. Gusto ko na mag-asawa ka muli. Agad akong napalingon sa kanya dahil sa sinabi nito. Halos madurog ang puso ko na makita siyang ganito ang iniisip. Gusto ko na magkaroon ng ina ang mga anak ko. Huwag kang mag-alala, hindi kita mumultuhin, maging masaya ako kapag makita kitang masaya, Kale, basta ito ang lagi mong tatandaan na mahal kita at masaya ako na nakilala kita. Pero ayokong ikulong kita sa mundo ko, bigyan kita ng kalayaan na pumili bukod sa akin, basta wag mong pababayaan ang mga bata. Ang hiling ko lang ay sana, mahal ng magiging girlfriend mo o asawa ang magiging anak natin, please hon, don't say that, you will live okay. You'll live, I'll do everything to make your heart surgery successful. I'll pay all the doctors, I don't care, as long as you and the babies live. Don't leave me, okay? I practically begged her to just be positive. I hugged her tightly so she wouldn't think of negative things. We're here for you, don't hesitate to call us if you need anything. Drake Adam Del Rigo said. I met him at an event I attended and we became friends. Ginagampanan ko pa rin ang mga trabaho ko sa company at pag-aalaga ng asawa ko habang hinihintay na manganak siya. Pareho kaming excited sa isa't isa and for 9 months na paghihintay, she gave birth with a healthy baby girls. Our baby twins look like her mother and I'm so happy. Ngunit pagbalik ko kung saan ang kwarto ng asawa ko ay nagkagulo na ang ilang nurse at doon gumuho ang mundo ko na malaman na wala na ang asawa ko, hindi niya nakayanan kaya bumigay ang puso niya. That was the most painful part sa buhay ko, ang pag-iwan ng mahal ko. Mommy, ano na ang gagawin ko? Paano na ang mga bata? I don't know what to do anymore. Para akong isang batang anak na umiyak sa harapan ng ina ko dahil hindi ko inaasahan na mawala sa akin ang babae na iniingatan ko, ang masakit sa lahat ay kailanman, hindi ko na siya makakasama. Hindi na namin makakasama ng mga anak ko. Hindi man lang nakita ng mga anak ko ang kanilang ina. Why is this happening to me? Enough, Kale, you drink too much na. Tinabig ko ang kamay ni Janiza sa pagtangka niya na pagkuha ng baso na kung saan ako umiinom ng alak. Pwede ka nang umalis at iwan ako rito, sambit ko sa malamig na boses. Hindi pwede, Kale, ilang buwan na siyang wala. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na wala na and girlfriend mo, napatay na siya. Inihagis ko sa sahig ang baso. Nagluluksa ako dahil kahit anong gawin ko hindi ko pa rin tanggap ang nangyari sa girlfriend ko. Malapit na kaming ikasal, konti na lang na paghihintay pero kinuha siya sa akin, bakit? Paano na ang mga anak ko? Kaya ko ba? Ang daming gumabagabag sa isip ko. Anak, ang pag-inom ng alak ay hindi maging isang solusyon para malutas mo ang problema mo. Kung may mangyaring masama sa'yo, paano na ang mga anak mo? Hahayaan mo na lang ba sila? Narinig ko ang boses ni Mommy. Nasa kusina ako ngayon at kumakain ng almusal, I drank last night kaya matagal akong nagising.
Ito ang sopas, kumain ka at nang mahimasmasan ka. Ang mga bata po. Nasa crib nila at natutulog, nagising sila ng madaling araw at si Yayalo ang nag-aalaga, salaitan sila ni Manang Marivic. Tukoy ni Mommy sa mga kasama namin sa bahay. Tumango ako at pilit na kinain ang niluto ni Mommy na sopas para sa akin. Hindi ako halos makatingin sa kanya dahil hindi ko kayang harapin ang mga sinasabi niya sa akin. Ngunit bilang ina ay nararamdaman niya siguro ang kalungkutan ko. Niyakap niya ako sa likod at hinaplos ang balikat ko. Huwag kang sumuko anak. Isipin mo lagi ang mga bata, kung ikaw magkasakit, paano na sila? Masakit mawala ng ina lalo sa mura nilang edad at di nila nasal ayan ang ina nila pero kung ikaw mismo ay bumitaw, kawawa ang mga bata. Marahil, may reason kung bakit nangyari ang lahat. Anak, pero bakit kailangan siyang kunin sa akin ng maaga mom? Halos humahagulgol na akong umiyak sa ina ko. I hate to try, I hate to see my weakness, but I can't help it. Because it's really damn hurt na iniwan ako ng mahal ko. Iyan ang bagay na hindi ko pa kayang sagutin anak, pero alam ko, may purpose ang lahat. Sa ngayon, get up, fix yourself, alang-alang sa sarili mo at sa mga bata. Gustuhin mo bang makita ng asawa mo na pinabayaan mo ang mga anak nyo? For me, maging malungkot siya. Kaya bumangon ka at alagaan ang sarili para sa mga anak mo. Mga salita ni Mommy na tumagos sa puso ko. Pagkatapos kong kumain ay umakyat ako sa taas at nagtungo sa kabilang kwarto. Dahan-dahan ko itong binuksan para hindi magising mga anak ko. At nang makapasok na ako sa kwarto ay sinilip ko sila sa crib. Napangiti ako na makita silang mahimbing na natutulog. Kamukhang kamukha nila ang kanilang ina. At doon ko lang na-realize ang mga araw na ginugol ko lang sa alak ang lahat ng mga sakit na nararamdaman ko. My sweet Amalthea and Lysithea, I'm so sorry I haven't been around much lately. Losing your mom is so hard, and it's even harder knowing she only got to see you once. Daddy's heartbroken. I'm so sorry I haven't been there for you. I promise to be both your mom and dad now, and I'll do my best to be the best parent I can be for both of you. Kausap ko sa kanila at nakita ko si Amalthea na gumalaw ngunit hindi naman umiyak kundi nakita ko ang pagngiti ng kanyang maliit na labi. Naiintindihan ako ng anak ko. Dahil sa pangaral ni Mommy and Daddy sa akin ay binago ko ang lifestyle ko. Walang alak unless kung may event or party ako na dadaluhan. Nakatuon ang oras ko sa pag-aalaga ng mga bata. Kapag walang trabaho sa office, lalo kapag weekend ay marami akong oras sa mga anak ko. She is so beautiful, Daddy. Yes she is, wika ko sa kanila na ipakita ko ang picture frame ng kanilang ina. Gusto ko makilala nila ang kanilang ina at sinabi ko sa kanila na nasa heaven ang kanilang mommy noong natanong nila, of course hindi pa nila maiintindihan dahil ang babata pa nila. Ang gusto ko lang ay hindi nila makalimutan ang kanilang ina. Kale, let's go. How about pupunta tayo sa mall? May kilala ako na mall na sobrang gandang pasyalan, ang daming new arrivals na damit and jewelries. Kanina pa ako kinukulit ni Jeniza na pumunta ng mall at sinabi ko sa kanya na pwede basta isama ko ang mga bata pero ayaw niya dahil mabagal lamang ang kanilang pagsha-shopping kung isasama mga bata kaya hindi ko nagustuhan ang sinabi niya kaya hindi ako pumayag. Hindi ko alam kung ano ba talaga kami, girlfriend ko na ba siya? I don't know, he insists kapag may issue sa pagiging model niya ay idadawat niya ang pangalan ko. Focus ako sa trabaho pero hindi ko na tinatama na hindi ko siya girlfriend. Marahil ang nasa isip ko na subukan na buksan muli ang puso ko sa iba para sa mga anak ko, baka matutunan niya ring mahalin ang mga bata tulad ng pagmamahal niya sa kaibigan niya na girlfriend at ina ng mga anak ko at baka sakali ay matutunan ko rin siyang mahalin. 1 year or 2 years. I'm not sure. I couldn't remember kung kami na ba, nagbibigay naman ako sa kanya ng oras at sinasamahan sa kanyang lakad kahit sa mall. Pero sa nakikita ko, mailap siya sa mga anak ko and my kids too. Na parang, ayaw nilang lumapit kay Jeniza. Please, Kale. Opportunity ko na ito, payagan mo na ako na pumunta sa ibang bansa para ipagpatuloy ko ang career ko, babalik ako pero sa ngayon, let's break na muna. Kunwari nag-aaway muna tayo, pero sana pagbalik ko ay tayo pa rin, okay? Lumayo ako when she tried to kiss me. If that's what you want then go ahead.
Babalik agad ako kapag natapos ko na ang contract ko, ayos ba yun? Marami pa siyang sinasabi pero hindi ko na maintindihan. Kinabukasan ako pa ang naghatid sa kanya sa airport. Sinubukan ko na magustuhan siya pero hindi ko alam kung bakit wala pa talaga akong nararamdaman sa kanya. Wala pa ring makakapantay sa babaeng minahal ko. Hindi ka ba nanghihinayang na hindi na siya bumalik? Lumingon ako kay Mommy, nasa hapagkainan kami at kumakain, kasama ko si Daddy na magaling na ngayon at nagtatrabaho na rin sa isang company na meron kami. At nasa kabilang side ng lamesa naman ay ang mga anak ko na maganang kumain ng gulay na niluto ni Manang Lo habang nakaupo sa kanilang baby chair. Buhay niya yun Mom, nasa kanya na kung babalik siya or hindi, kami pa ba o hindi na, I gave her the opportunity that she wants. Nasa kanya na kung kami pa rin ba pagbalik niya. Sagot ko sa tanong ni Mommy at tumanggo siya at nagpatuloy sa pagkain. Tuldok-tuldok, kung ako naman ang tatanungin. I don't like her iho. I don't know why, kahit na magkaibigan sila ng girlfriend mo ay wala akong nakikita na sincere siya sa'yo at sa mga anak mo. Tumanggo ako sa sinabi ni Mommy. Hindi ko pa masabi sa ngayon, ang mahalaga sa akin ay ang mga anak ko. At kahit anong gawin ko ay mahal na mahal ko pa rin ang asawa ko. Daddy, let's go na po. We're gonna be late na po. Alright, let's go kids. Tawag ko sa kanila dahil malalate na raw sila sa klase, hindi ko naman alam na ganito sila ka-excited na pumasok sa kanilang school. My parents help me a lot kaya hindi ako nahihirapan na alagaan ang mga anak ko. Malungkot lang dahil uuwi muna si Manang Lo sa kanilang probinsya kaya naghahanap ako ng magiging yaya ng mga bata. Hello Mr. Calisto. Hello, Mr. Montaño, nice to see you here. Si Mr. Montaño ay nakilala ko sa isang event at ngayon na may party akong pinuntahan para sa mga business elite ay narito rin pala siya. Naging suki na rin ng hotel ang mag-asawang Montaño sa hotel namin. Isa rin sila sa mga kilalang negosyante sa Pilipinas pero mostly ang buhay nila ay private lamang at madalang ko lang silang nakikita sa news or newspaper. Lumalaki na ang anak ko kaya kailangan kong magtrabaho ng magtrabaho para sa kinabukasan nila. Ayokong maranasan nila kung ano ang naranasan ko na hirap sa mga panahong walang-wala kami. At ang pangako ko sa asawa ko ay tutuparin ko, hindi ko pababayaan ang mga anak ko. Nakatatak na lahat sa puso at isipan ko, I want to make her proud of me na kahit wala na siya ay nakaya ko. Every Sunday kaming pumupunta sa puntod niya. Okay Daddy, doon lang po kami sa toys area po. Palem nilay si Thea at tumanggo ako. May bodyguard naman sila at yaya. Narito kami sa mall para samahan silang mamili, at dahil may meeting ako sa isa sa client ko kaya naisipan ko narito na lang sa kilalang cafe ako magkaroon ng Zoom meeting. Konti pa naman ang tao at pagkatapos ng meeting ay saka ko puntahan ang mga bata. Alright, thank you so much sir, and see you in our next meeting. Palem ko sa kausap ko. Hindi rin naman nagtagal ay tumawag ang mga bata na puntahan ko raw sila sa kung saan sila ngayon na mayroong nagtitinda ng mga stuffed toys na nasa third floor. Para mapadali ang pagpunta ko ay sumakay ako ng elevator from 6th floor down to 3rd floor. Tinawagan ko ang mga bata kung saan sila exactly banda dahil marami doon na shop. Nasa gilid ako nakatayo at wala akong kasabayan sa loob. Paghinto ng elevator at pagbukas nito ay agad akong lumabas ngunit may nakabungguan pa ako. Agad kong hinaranggan gamit ang isang paa ang elevator para hindi magsara at makapasok siya lalo at may supot siya na nauna na sa loob ng lift. What the hell? Mura ng isang babae. Masungit akong nakatingin sa isang bagay na nasa paanan ko. I looked at her and I was shocked to see her. Aaminin ko, she's beautiful pero may attitude. At nang matalim ang mga tingin niya sa akin ay doon pa lang ako bumalik sa sarili ko at sinabayan ang pagtataray niya. Will you stop staring at me and get your things here? Tukoy ko sa pack ng napkin na nasa paanan ko. Sa buhay ng tao may kaakibat na pagsubok, kailangan mo lang maging matatag, matibay ang loob na harapin ito. Hindi naman maiwasan na may problema dadating. Always think positive. Masaya silang namuhay ng mapayapa. Magkakasama at nagmamahalan. Hanggang sa muli mag-iingat po kayong lahat palagi. Maraming salamat sa pakikinig sa aking munting channel.